Sa isang malawak na lupain sa labas ng Maynila, nakatayo ang isang malaking mansyon na pag-aari ng isang lalaking kilala sa mundo ng negosyo, si Don Armando Vergara. Sa unang tingin, parang perpekto ang kanyang buhay. Malalaking negosyo, mamahaling kotse, at impluwensya sa lipunan. Ngunit sa likod ng magarang gate at malalaking chandelier ay nakatago ang isang lalaking puno ng lungkot, sugat ng kahapon at kaluluwang nauubos sa paghahanap ng kahulugan ng buhay. Lumaki si Don Armando sa isang pamilyang ang tanging batayan ng halaga ay pera. Bata pa lang siya, tinuruan na siyang huwag umiyak, huwag magpakita ng kahinaan at laging mangibabaw. Ang mga magulang niya, bagamat maayos ang talagayan sa buhay, ay malamig at mahigpit. Hindi siya lumaki na yakap ng ina o tapik sa balikat ng ama. Ang naranasan niya ay utos, sermon at malalaking expectations. Armando, huwag kang tatamad-tamad. Ang isang Vergara dapat laging una. Madalas na salita ng kanyang ama na tila ba pumapalo sa kanyang pandinig hanggang sa pagtanda. Dahil dito, naging prioridad niya ang pag-aaral at negosyo. Habang ang ibang kabataan ay abala sa paglalaro, si Armando ay nakaupo sa mesa. Nagbabasa ng mga libro tungkol sa ekonomiya at kalakalan. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makipagkaibigan ng totoo. At lalong hindi niya naranasan ang masayang kabataan. Para sa kanya, ang lahat ay kompetisyon. Kung hindi siya ang pinakamahalaga, ibig sabihin ay talunan siya. Nang siya'y magbinata, ipinagpatuloy niya ang itinayong negosyo ng kanyang ama. Hindi nagtagal, lumawak pa ito at dumoble ang kita. Nakilala siya bilang isa sa pinakabatang milyonaryo sa bansa. Hinahangaan ng marami, kinakatakutan ng mga empleyado at sinusuyo ng mga politiko at negosyante. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maramdaman ang kasiyahan. Bakit ba kahit anong taas ng nararating ko, pakiramdam ko ay may kulang? Tanong niya minsan sa sarili habang nakaupo sa kanyang silid na puno ng mga tropeo at parangal. Ang mga bagay na dapat sana'y magbigay ng tuwa ay tila ba nagiging paalala lamang ng kanyang pag-iisa. Nang tumanda, lumala ang kanyang kalagayan. Ang sobrang pagpupuyat at trabaho ay nagdulot ng mga sakit na unti-unting sumisira sa kanyang katawan. Ngunit imbes na magpahinga, lalo siyang nagpakabusi para hindi maramdaman ang kalungkutan. Ang mga babae na dumaan sa kanyang buhay ay puro pansamantala lang. Lahat sila ay interesadong makuha ang kanyang yaman at wala ni isa ang tunay na nagmahal sa kanya. Isang gabi, habang nasa balkonahe ng kanyang mansyon, kinausap siya ng matagal ng katiwala. Don Armando, hindi niyo na po ba naisip na magpamilya? Malaki na ang naabot ninyo, pero wala kayong makakasama sa pagtanda. Umiling lamang si Don Armando. Anong silbi ng pamilya kung puro pera lang din ang pakay nila? Mabuti pang mag-isa. At least walang traidor. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang pader na itinayo niya sa pagitan ng kanyang sarili at ng iba. Ang kanyang mga empleyado ay takot sa kanya sapagkat kilala siya bilang istrikto at walang konsiderasyon. Para kay Don Armando, walang puwang ang awa at damdamin sa negosyo. Ngunit sa kanyang puso, lihim siyang nangungulila sa simpleng lambing at tunay na malasakit. May mga gabi na hindi siya makatulog. Madalas siyang nakaupo sa kanyang silid, hawak ang isang lumang larawan ng kanyang ina. Sa kabila ng pagiging malamig ng kanyang magulang noon, siya lamang ang natitirang alaalang may bahid ng init. Doon siya madalas mapaluha, ngunit walang nakakaalam. Ang lahat ng nasa paligid niya ay naniniwala na siya ay matigas na tao. Isang taong hindi kayang mabuwal ng kahit anong pagsubok. Kung lahat ng tao sa mundo ay bibilhin ng pera, bakit ba ako hindi makabili ng kaligayahan? Bulong niya sa sarili, isang madaling araw. Sa negosyo, mas lalo niyang pinagtibay ang kanyang pangalan. Lahat ng kumukontra sa kanya ay nilulupig niya sa korte o sa merkado. Ngunit sa loob niya, lalo siyang nagiging hungkag. Ang kanyang katawan, kahit malakas pa sa paningin ng iba, ay nagsisimula ng bumigay
dahil sa stress, sigarilyo at alak na kanyang pinangtatakip sa mga gabi ng kalungkutan. Isang gabi, nagkaroon siya ng panaginip. Sa panaginip na iyon, nakita niya ang sarili na nakatayo sa gitna ng isang malawak na dilim. Walang pera, walang negosyo, walang kahit sino. Doon niya naramdaman ang tunay na takot. Ang takot na maiwan ng mag-isa, walang nagmamahal at walang makakaalala sa kanyang pangalan. Nagising siyang pawis na pawis, hawak ang kanyang dibdib, at doon nagsimula ang kanyang mas matinding pangungulila. Kahit gaano pa karami ang ari-arian niya, ang kanyang kaluluwa ay nananatiling hungkag. Minsan, sa isang pagtitipo ng mga negosyante, lumapit sa kanya ang isang kakilala at nagbiro. "Armando, milyonaryo ka na pero wala ka pa rin kasama sa buhay? Hindi ka ba naiinggit sa amin?" Ngumiti lang siya ng pilit. Mas mabuti na ang mag-isa kaysa palibutan ng peke. Ngunit pagka-uwi niya ng gabing iyon, napahiga siya sa kama nang mabigat ang loob. Naalala niya ang mga panahong sana'y may anak siyang hahabol sa kanya o asawa na maghihintay ng kanyang pag-uwi. Sa halip, katahimikan at kalungkutan ang kanyang inabutan. Habang unti-unti nang humihina ang kanyang kalusugan, mas lalo ring humihigpit ang kanyang paghawak sa yaman at kapangyarihan. Para bang iyon na lamang ang bagay na hindi siya iiwan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi iyon sapat. At doon nagsisimula ang kwento ng isang milyonaryong may lahat, pero wala ring tunay na kayamanan. Ang pagmamahal at malasakit ng kapwa. Isa siyang taong nakatayo sa tuktok ng bundok, ngunit nag-iisa at walang sino mang kasama sa kanyang paghinga. Sa mga susunod na taon, mas lalo pang lalala ang kanyang kalagayan at darating ang panahon na hindi na siya makakakita. Ngunit sa panahong iyon, may isang taong magbibigay ng liwanag sa kanyang kadiliman. Isang simpleng dalagang maid na magpapabago sa kanyang kapalaran. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, nakatira si Elena. Isang simpleng dalaga na puno ng pangarap para sa kanyang pamilya. Lumaki siya sa mahirap na tahanan kasama ang kanyang ina at 3 nakababatang kapatid. Maaga siyang natutong magbanat ng buto. Naglaba para sa kapitbahay, nag-igib ng tubig sa poso at nagbenta ng kakanin sa palengke. Lahat ay para lamang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. "Anak, pasensya ka na kung hindi kita napag-aral ng maayos." Malungkot na wika ng kanyang ina isang gabi habang nag-aahong bigas mula sa maliit na lata. "Huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala sa mga kapatid ko. Basta't magsipag lang tayo, gaganda rin ang buhay natin." Sagot ni Elena na may ngiti ngunit may bigat ang loob. Sa murang edad, natutunan niyang isantabi ang sariling kagustuhan para sa pamilya. Gusto sana niyang magtapos ng kolehiyo at maging guro, pero napilitan siyang huminto matapos ang 2 taon sa kolehiyo dahil sa kakulangan ng pera. Kahit mabigat sa kanya, pinili niyang maghanap ng trabaho sa Maynila. Umaasang doon makakahanap siya ng mas magandang pagkakataon. Mabait at madasalin si Elena. Hindi siya nawawalan ng pag-asa kahit sa kabila ng kahirapan. Bawat umaga bago umalis, dumadaan muna siya sa simbahan upang magdasal. "Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi para sa akin, kundi para sa pamilya ko," bulong niya habang nakaluhod. Isang araw, nakarating sa kanya ang balita mula sa isang kapitbahay na naghahanap ng bagong maid ang isang mayamang pamilya sa Maynila. Isa itong pagkakataon na hindi niya pinalampas. "Elena, sigurado ka ba dyan? Baka mahirapan ka sa Maynila. Iba ang buhay doon," babala ng kanyang ina. "Oo, Nay, pero mas mahirap kung wala tayong makain. Kakayanin ko para sa inyo," buong tapang niyang tugon. Matapos ang ilang linggong proseso, natangkat si Elena bilang maid sa mansyon ni Don Armando Vergara. Sa unang araw ng kanyang pagpasok, nanlumo siya sa laki ng mansyon. Isang tahanang napapalibutan ng mataas na pader, malalaking hardin at mga mamahaling kotse. Halos hindi siya makapaniwala na sa loob ng lugar na iyon siya maninirahan. "Diyos ko, ang laki pala ng bahay na ito," bulong niya habang sinusundan ang katiwalang nagdala sa kanyang silid. Ngunit kaakibat ng ganda ng lugar
ay ang malamig na presensya ng kanyang amo. Sa kanilang unang pagkikita, agad niyang naramdaman ang distansya ni Don Armando. "Yan ba ang bagong maid?" tanong ni Don Armando sa katiwala. Hindi man lang siya tinitingnan ng diretsyo. "Opo, Don Armando. Siya po si Elena, taga Quezon. Siguraduhin mong marunong siya sa lahat ng gawain. Ayokong may palpak sa loob ng bahay na ito." Malamig na sagot ni Armando. Napayuko lamang si Elena at marahang nag-opo, tanda ng kanyang pagpapakumbaba. Sa kabila ng istriktong ugali ng amo, pinili niyang manatili. Para sa kanya, hindi madali ang makahanap ng trabaho at ang sahod na ibinibigay dito ay malaking tulong na para sa kanyang pamilya. Araw-araw, gumigising siya ng maaga para maglinis ng mansyon, magluto at mag-asikaso ng mga gamit ni Don Armando. Habang tumatagal, napansin ni Elena ang ugali ng amo. Madalas itong tahimik, laging nakasara sa opisina, at bihirang ngumiti. Hindi rin siya nakikisalamuha sa ibang tao sa mansyon, at kung magsalita man ay laging may kasamang lamig at otoridad. Para bang may pader na hindi basta mababagsak. Bakit kaya siya ganyan? Ang yaman-yaman naman niya, pero parang ang lungkot. Minsang bulong ni Elena sa sarili habang pinupunasan ng mesa sa malaking silid kainan. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting naramdaman ni Elena ang bigat ng pagtatrabaho para sa isang among istrikto at walang pakialam. Madalas siyang pagalitan kahit sa maliliit na pagkakamali. "Elena, bakit malamig ang kape? Ilang beses ko bang sasabihin na gusto ko ito ay mainit?" Sigaw ni Don Armando isang umaga. "Patawad po, Don Armando. Hindi na po mauulit," sagot niya habang nanginginig ang kamay sa kaba. Ngunit kahit ganoon, hindi niya iniwan ang trabaho. Pinipili niyang magtiis sapagkat alam niyang bawat araw na lumilipas ay may katumbas na halagang ipinapadala niya sa kanyang pamilya. Sa bawat sahod na natatanggap, agad niyang ipinadadala ang malaking bahagi sa probinsya. Ang natitira lamang ay para sa kanyang simpleng pangangailangan. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga gamit ni Don Armando, napansin ni Elena na matagal itong nakatitig sa isang lumang litrato. Halos hindi niya alam kung paano kakausapin ang amo, pero napansin niya ang bakas ng lungkot sa mga mata nito. "Don Armando, gusto niyo po ba ng tsaa?" Maingat niyang tanong. Hindi siya sinagot ng amo, ngunit nakita niya ang bahagyang pag-iling nito. Parang hindi alam kung paano tatanggapin ang presensya ng isang taong tunay na nag-aalala. Sa kabila ng malamig na trato, si Elena ay nanatiling may malasakit. Pinili niyang unawain ang amo kaysa husgahan. Sa mga oras na nakikita niyang tila pagod na si Don Armando, tahimik niyang ipinagdadasal ito sa kanyang silid. "Panginoon, sana po ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Wala man po siyang pamilya na nagmamahal sa kanya. Naway maramdaman niya kahit papaano na hindi siya nag-iisa." Bulong niya tuwing gabi. At habang unti-unting lumilipas ang panahon, nagsimula siyang makakita ng maliliit na bagay na nagpapakita na sa kabila ng malamig na anyo ng amo, may puso rin itong marupok. Sa bawat pagkakataong masilayan niya ang pagkahulog ng balikat ni Don Armando o ang mga gabing mahina ang kanyang hininga, lalong tumitindi ang kanyang malasakit. Bagamat mahirap, pinili ni Elena na manatili sa mansyon. Hindi lamang dahil sa sahod, kundi dahil ramdam niya na sa kabila ng lahat ng yaman ni Don Armando, may isang kaluluwang sugatan na kailangan ng pag-aaruga. At kahit isa lamang siyang mait, buo ang loob niya na gagampanan ang kanyang tungkulin. Hindi lang bilang alalay, kundi bilang tao na may malasakit sa kapwa. Sa panahong iyon, hindi pa niya alam na ang kanyang presensya ang magiging liwanag sa gitna ng dilim na unti-unting lalamon kay Don Armando. Ngunit ang binhi ng kanyang malasakit ay nagsisimula ng tumubo. Isang binhi na balang araw ay magbabago sa kapalaran ng kanilang dalawa. Mabilis na lumipas ang mga buwan mula nang magsimulang magtrabaho si Elena sa mansyon ni Don Armando. Sa bawat araw lalong nagiging malinaw na hindi lamang kalungkutan ang dala ng matanda kundi pati na rin ang bigat ng kanyang kalusugan.
Unti-unting napansin ni Elena ang kakaibang kilos ng kanyang amo. Minsan, bigla na lang itong titigil sa pagbabasa ng mga dokumento at ikukusot ang mga mata na para bang may nakaharan sa kanyang paningin. Isang gabi, habang nagdadala siya ng tsaa sa opisina, nadatnan niya si Don Armando na nakasubsob ang ulo sa mesa. Don Armando, maingat niyang tawag. Dahan-dahan, itong nag-angat ng mukha at laking gulat ni Elena nang makita ang pamumula ng mga mata nito. Hindi ko na mabasa ang mga letra, Elena, mariing sabi ng matanda. Simula noon, dumalas ang reklamo ni Don Armando tungkol sa kanyang paningin. Ang mga letra sa mga papeles ay nagiging malabo at ang mga numero na dati ay kabisado niyang basahin ay tila ba naglalakbay sa kanyang harapan. Kinabukasan, agad siyang dinala ng kanyang mga tauhan sa isang kilalang espesyalista sa Maynila. Sa klinika tinanong siya ng doktor, "Kailan po nagsimula ang paglabo ng inyong paningin, Don Armando?" "Minsan lang noon, pero ngayon, halos wala na akong makita ng malinaw. Para bang unti-unti akong nilalamon ng dilim." Sagot ng matanda na may halong inis at kaba. Sinuri siya ng doktor at pagkatapos ng ilang minuto, umiling ito. "May malubha kayong kondisyon sa mata. Posibleng komplikasyon na dulot ng inyong stress at hindi maayos na pamumuhay. Kailangan nating masusing obserbahan. Pero, handa po sana kayong marinig na maaaring hindi na bumalik ang inyong paningin ng tuluyan." Parang gumuho ang mundo ni Don Armando sa mga salitang iyon. Isang milyonaryong laging nakadepende sa sarili niyang abilidad, na yon ay nakaharap sa katotohanang maaari siyang maging bulag habang buhay. Pagbalik sa mansyon, lalo siyang naging mailap at tahimik. Hindi na siya lumalabas ng kanyang opisina at mas lalo siyang umiinom ng alak sa gabi. Si Elena, bagamat walang sinasabi, ay patuloy na nagmamasid. Nakikita niya ang bigat sa bawat hakbang ng kanyang amo at ang pagod na hindi lamang pisikal kundi pati sa espiritu. Isang gabi, nadinig niya si Don Armando na bumubulong mag-isa. "Kung mawawala ang paningin ko, ano pa ang silbi ng lahat ng ito? Anong halaga ng yaman kung wala naman akong magagawa?" Lumapit si Elena at dahan-dahang nagsalita. "Don Armando, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. May mga paraan pa naman." "Anong alam mo, Elena?" Balik ng matanda, puno ng puot at pangungutya. "Hindi mo naiintindihan ang pakiramdam na mawalan ng bagay na pinakamahalaga sa iyo." Natigilan si Elena at napayuko. Totoo, hindi niya kayang sukatin ang bigat ng nararamdaman ng kanyang amo. Ngunit bilang taong nasanay na sa kahirapan, alam niya kung paano bumangon sa kawalan. Dinala siya ng kanyang mga tauhan sa iba't ibang espesyalista. May mga umasa siyang makakahanap ng lunas, ngunit matapos ang sunod-sunod na pagsusuri, iisa ang naging tugon. Wala nang tiyak na paraan upang ibalik ang kanyang paningin. "Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang sitwasyon," paliwanag ng isa pang doktor. "Maaari nating subukan ng ilang therapy pero hindi kami makakapangako." Doon nagsimulang gumuho si Don Armando. Nawalan siya ng gana sa negosyo. Ang mga papel na dati niyang hawak araw-araw, nayo'y natatambak sa mesa na hindi man lang niya magawang silipin. Pati ang mga board meeting na dati niyang pinamumunuan ay ipinasa na lamang niya sa kanyang mga tauhan. Ang dating matibay na lider ay tila naging isang aninong humihinga. "Elena, bakit ka pa nandito? Umalis ka na, hindi kita kailangan." Sigaw niya minsang nahuli niya itong nagdadala ng pagkain sa kanyang silid. Ngunit matapang na sagot ng dalaga, "Hindi po ako aalis, Don Armando. Hanggat kaya ko, aalagaan ko kayo." Sa kabila ng matinding galit at pangungutya ng amo, hindi siya natinad. Alam niyang higit pa sa pisikal na sakit ang dinadala nito. Isa itong sugat ng pagkalugmok at kawalan ng direksyon. Habang patuloy na lumalala ang kondisyon, nagsimulang magparamdam ang kanyang mga kamag-anak. Ngunit hindi upang tumulong, kundi upang mag-usap-usap tungkol sa mana at kung paano hahatiin ang kanyang kayamanan. Lalong nadagdagan ang sama ng loob ni Don Armando at mas pinili niyang isara ang sarili mula sa lahat. "Elena, naririnig ko ang mga bulungan nila.
Wala silang pakialam kung mabuhay pa ako o hindi. Ang gusto lang nila ang kayamanan ko, malungkot niyang wika isang gabi. Tahimik lamang si Elena, ngunit sa kanyang puso, lalong lumalim ang awa at malasakit sa kanyang amo. Lumipas ang mga linggo at bumigat ng bumigat ang sitwasyon. Ang dating matapang at matatag na Don Armando ay unti-unting nawalan ng gana sa lahat. Hindi na siya kumakain ng maayos, hindi na siya natutulog ng mahimbing, at madalas ay nakaupo lamang sa kanyang silid, nakatanaw sa kawalan. Para kay Elena, masakit na makita ang isang taong may lahat ng kayamanan, ngunit unti-unting pinapatay ng sariling kalungkutan at sakit. Ngunit sa kanyang kalooban, nagpasya siyang hindi siya susuko. Alam niyang darating ang araw na siya lamang ang magiging tanging lakas ng matanda. Isang lakas na hindi matutumbasan ng pera o posisyon, kundi ng malasakit at pag-aaruga. Sa sandaling iyon, nagsimula ang pinakamahirap na kabanata sa buhay ni Don Armando, ang tuluyang pagkabulag at ang pagkawala ng kanyang dating pagkakakilanlan. Ngunit hindi niya alam, sa likod ng dilim na iyon, may isang simpleng maid na handang maging ilaw sa kanyang daraanan. Mula nang tuluyan ng pumigay ang paningin ni Don Armando, unti-unti na ring nagbago ang kanyang pag-uugali. Ang dapi ng malamig at istriktong amo ay naging mas marahas at madaling magalit. Para bang ang bawat kilos ng mga tao sa paligid niya ay nagiging insulto. Ang dating lakas na pinagmumulan ng takot ng kanyang mga tauhan, ngayon ay sinamahan ng mapanakit na pananalita at galit na walang kasawa-sawa. Isang umaga, habang naghahain ng agahan si Elena, bigla itong tinabig ni Don Armando. Anong klaseng pagkain to? Ang alat. Hindi ba't ilang beses ko nang sinabi kung paano ko gusto ang lasa? Patawad po, Don Armando. Susubukan ko pong ayusin. Mahinang tugon ni Elena habang nangingilid ang luha. Wala kang silbi, pasigaw na bulyaw ng matanda. Namilog ang mga mata ng ibang kasambahay na nasa paligid. Ilang linggo na nilang nararanasan ang ganoong klasing trato. Ang simpleng pagkakamali ay nagiging malaking kasalanan. Ang mga utos ay laging may kasamang paninigaw at kahit sa mga pagkakataong walang mali, napupuno pa rin ng mura at panlilibak ang bibig ni Don Armando. Hindi nagtagal, isa-isang nagbitiwan ang mga tauhan sa mansyon. Hindi ko na kaya, Elena. Nakakatakot si Don Armando. Lahat na lang mali. Lahat na lang kasalanan. Bulong ng isa bago ito tuluyang lumisan. Naiwan si Elena at iilang kasambahay na matagal na ring nagdadalawang isip kung mananatili pa ba o hindi. Ngunit ang pinakamahirap para kay Elena ay ang personal na pagtitiis niya. Madalas siyang pagalitan ni Don Armando kahit sa mga bagay na wala naman siyang kasalanan. Minsan, habang inaalalayan niya ito palabas ng silid, bigla itong humito at sinigawan siya. "Huwag mo akong hawakan, hindi ako inutil, kaya ko ang sarili ko." Napaatras siya, hawak ang kanyang dibdib at naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Kahit ang mga doktor na minsang nag-aalaga sa kanya ay hindi na rin bumabalik. Maraming beses na silang napahiya at napagalitan sa harap ni Don Armando. "Kung hindi niyo ako kayang pagalingin, huwag na kayong bumalik." Sigaw nito sa isang espesyalistang dumalaw pa sana para dumulong. Mula noon, halos walang doktor na tumatanggap ng tawag mula sa mansyon. Sa ganitong kalagayan, lalong naging mapag-isa si Don Armando. Ang kanyang mga kamag-anak na dati sabik sa kanyang atensyon ay tuluyan ng umiwas. Alam nilang wala silang mapapala kundi galit at insulto mula sa kanya. Ang kanyang mga anak at pamangkin na noon ay sabik na makuha ang kanyang yaman ay nagdesisyong lumayo at maghintay na lamang ng kanyang huling hininga. Sa bawat gabi, tahimik na nakaupo si Don Armando sa kanyang silid, hawak ang baso ng alak. Wala siyang ibang kasama kundi ang katahimikan at ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Bakit ako? Bakit ako pa ang nawalan ng paningin? Lahat ng tao kahit walang silbi, nakakakita, bakit ako pa na nagpakahirap sa lahat ng bagay? Bulong niya habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Minsan naririnig ni Elena ang mga himutok ng amo mula sa labas ng silid.
Gusto sana niyang pumasok at damayan ito, ngunit natatakot siyang baka muling sigawan at itaboy. Gayunpaman, sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang pangungulila ng matanda. Sa kabilang banda, hindi rin naging madali para kay Elena ang manatili. May mga pagkakataong iniisip na rin niyang umalis na lang, gaya ng ginawa ng iba. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang kanyang pamilya at ang pangangailangan nila, pinipili niyang manatili. At higit pa roon, ramdam niyang sa ilalim ng galit at puot ng kanyang amo, may isang taong sugatan na kailangan ng pag-aaruga. Isang hapon, habang naglilinis siya ng sala, bigla siyang tinawag ng matanda. Elena? Opo, Don Armando? Mabilis niyang tugon. Nasaan ang mga tao rito? Bakit parang iniwan na nila ako? Sigaw nito. Napalunok si Elena at marahang nagsabi, Ako na lang po ang nandito, Don Armando. Hindi ko po kayo iiwan. Natigilan ng matanda, ngunit agad din itong umiwas. Hindi ko kailangan ng kahit sino. Kaya kong mabuhay ng mag-isa. Ngunit alam ni Elena na hindi iyon ang totoo. Ang lalaking nakilala ng lahat bilang matapang at makapangyarihan ay ngayoy unti-unting ginigiba ng sariling kapalaran. Ang kanyang galit ay hindi lamang para sa ibang tao, kundi higit sa lahat ay para sa kanyang sarili. Isang pag-amin ng kahinaan na ayaw niyang tanggapin. Habang lumalalim ang gabi, nakaupo si Elena sa tabi ng kanyang kama, nakikiramay sa katahimikan. Alam niyang sa kabila ng lahat ng masasakit na salita at mapanakit na galaw, siya lamang ang natitirang kasama ng milyonaryo. At sa kanyang puso, nagpasya siyang manatili kahit pa ang kapalit ay sarili niyang luha at pagod. Mula sa gabing iyon, lalong tumibay ang desisyon ni Elena na alagaan si Don Armando. Hindi dahil sa pera, kundi dahil naniniwala siyang sa ilalim ng malamig at malupit na anyo, may isang pusong naghihintay pa ring madampian ng tunay na malasakit. At kahit gaano pa kabigat ang bawat araw, tiniis niya ang lahat, sapagkat alam niyang darating ang oras na siya lamang ang magiging tanging ilaw sa madilim na mundo ng kanyang amo. Lumipas ang ilang buwan mula nang tuluyan nang mawalan ng paningin si Don Armando at naging mas malupit ang kanyang ugali. Ngunit sa kabila ng lahat ng pang-aalipusta at masasakit na salitang kanyang natatanggap, nanatiling tapat si Elena. Hindi niya lubos maipaliwanag kung bakit. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang isang kakaibang damdamin para sa kanyang amo. Isang damdaming higit pa sa awa at malasakit. Madalas na naiisip ni Elena ang mga gabing naririnig niyang umiiyak ng palihim si Don Armando sa kanyang silid. Akala ng lahat ay isa itong matibay na haligi na hindi kayang igupo ng kahit anong problema. Ngunit siya lamang ang nakasaksi kung gaano ito kahina kapag wala ng ibang nakakakita. Sa mga sandaling iyon, nakikita niyang hindi ang makapangyarihang milyonaryo, kundi ang isang taong sugatan, takot at nag-iisa. Panginoon, bakit ba ako naaawa sa kanya nang higit kaysa nararapat? Bakit parang may nararamdaman akong hindi ko dapat maramdaman? Bulong niya minsan habang nakaluhod sa kanyang kama. Sa bawat araw na kanyang ginugugol sa mansyon, mas lalo niyang nakikilala ang ibang anyo ni Don Armando. Kapag tahimik itong nakaupo sa balkonahe, ila ba nawawala ang pagiging malupit at napapalitan ng isang batang naghahanap ng pag-aaruga. Kapag dumaraan siya sa tabi nito, nararamdaman niyang naghihintay ito ng presensya. Kahit palagi nitong sinasabi na ayaw nitong may kasama. Minsan, habang pinapakain niya ang matanda, nagsalita ito ng mahina. Bakit mo pa ako pinagtitidyakaan, Elena? Hindi mo ba nakikita kung gaano ako kasama? Wala kang makukuha sa akin kundi sumpa. Ngumiti lamang siya at marahang sumagot. Hindi ko po iniisip kung ano ang makukuha ko. Iniisip ko lang na tao rin kayo at kailangan nyo ng kasama. Nagulat si Don Armando sa kanyang sagot. Hindi niya akalain na may taong makakakita sa kanya nang lampas sa kanyang kayamanan o sa kanyang kapangyarihan.
Bagamat hindi ito ipinapakita, naramdaman niyang may kakaiba sa tinig ni Elena. Isang bagay na hindi niya narinig sa mga taong nakapaligid sa kanya noon. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin ni Elena na ipagdasal ang kanyang amo. Sa tuwing nagdadasal siya sa gabi, laging kasama ang pangalan ni Don Armando sa kanyang panalangin. Panginoon, tulungan niyo po siya. Buksan niyo po ang puso niya para maramdaman niya na may nagmamahal pa rin sa kanya kahit wala siyang nakikita. Habang lumilipas ang mga araw, hindi maitatanggi ni Elena na nahuhulog ang kanyang loob. Hindi ito isang biglaang pagmamahal na tulad ng sa mga nobela, kundi isang mabagal at tahimik na pag-usbong. Nagsimula sa awa, lumalim sa malasakit, at unti-unting nagiging paghanga. Isang hapon, nadatnan niyang nakatulog si Don Armando sa kanyang upuan, habang nakahawak pa rin sa isang lumang litrato ng kanyang kabataan. Dahan-dahan niyang inalis ang litrato at inilagay sa mesa. Sa kamarahang tinakpan ng kumot ang matanda. Habang tinititigan niya ito, may kung anong haplos ng init sa kanyang puso. Hindi ko po alam kung bakit, Don Armando. Bulong niya habang pinagmamasdan ito. Pero sa kabila ng lahat ng sakit na ibinibigay niyo, hindi ko kayang talikuran kayo. Madalas na ring sumagi sa isip ni Elena ang tanong, tama ba ang nararamdaman niya? Siya ay isang simpleng maid lamang at ang amo niya ay isang milyonaryong sanay sa marangyang buhay. Ngunit sa puso niya, wala siyang nakikitang milyonaryo. Nakikita lamang niya ang isang taong nangangailangan ng pagmamahal na matagal nang ipinagkait sa kanya ng mundo. Sa bawat pagkakataong nahuhulog ang loob ni Elena, mas pinipili niyang itago ito. Alam niyang hindi ito madaling tanggapin at baka lalong maging komplikado ang lahat. Ngunit hindi rin niya maikakaila na ang bawat paghinga niya sa mansyon ay para na ring pagbibigay ng lakas kay Don Armando. Minsan, habang nasa hardin, kinausap siya ng isang kasambahay na nanatili pa sa mansyon. Elena, bakit ka pa ba nandito? Ang daming nagbitiwan, pero ikaw, ayaw mo pa ring umalis. Hindi ka ba napapagod? Ngumiti lamang siya. Siguro kasi may nakikita ako sa kanya na hindi nakikita ng iba. Oo, mahirap siya, pero hindi ko kayang iwan. Habang lumalalim ang gabi, lagi niyang iniisip ang kanyang pamilya sa probinsya. Alam niyang para sa kanila ay isa lamang itong trabaho. Isang paraan para makatawid sa gutom at makapag-aral ang kanyang mga kapatid. Ngunit para sa kanya, higit pa ito doon. Unti-unti, nagiging bahagi na siya ng buhay ni Don Armando at hindi niya alam kung paano niyang kakayaning lumayo. Isang gabi, habang magkasabay silang nakaupo sa balkonahe, biglang nagsalita si Don Armando. Elena, kung sakali mang mawala ako, may maiisip ka bang kahit isang bagay na ikatutuwa mo na naging amo mo ako? Nagulat siya sa tanong, ngunit sagot niya, Opo, Don Armando, dahil kayo lang ang nagturo sa akin kung gaano kahalaga ang makita hindi lang gamit ang mata, kundi pati gamit ang puso. Sa mga salitang iyon, napagtanto ni Elena na hindi na simpleng malasakit ang kanyang nararamdaman. Nahulog na ang kanyang loob at kahit alam niyang hindi ito angkop, hindi niya na rin kayang pigilan ang sariling damdamin. Sa katahimikan ng mansyon, kung saan ang bawat sulok ay puno ng lungkot at alaala, may isang lihim na pag-ibig na unti-unting sumisibol, isang pag-ibig na magsisilbing pinhi ng mga pagbabagong darating pa lamang sa kanilang buhay. Habang lumalala ang pagkabulag at pagkabagsak ng loob ni Don Armando, lalo ring lumala ang sitwasyon sa kanyang pamilya. Ang mga pamangkin at malalayong kamag-anak na dati ay nakapalibot sa kanya tuwing may kasayahan, ngayon ay bihira ng magpakita. Kapag naroroon man sila, halatang hindi malasakit ang dala, kundi ang matinding interes sa kayamanang iiwan ng matanda. Isang hapon, dumating ang 3 pamangkin niya sa mansyon. Magagara ang kanilang sasakyan at mga naka-Amerikana pa na parang pupunta sa isang pulong. Tinipon nila si Elena sa sala habang si Don Armando ay natutulog pa. Elena, panimula ni Victor,
ang pinakamatanda at pinakamatigas sa kanilang tatlo. Alam naming ikaw ang palaging nasa tabi ng aming tiyuhin. Pero wag mong kalimutan, hindi ka bahagi ng pamilyang ito. Trabaho mo lang ay alagaan siya hanggang sa huli. Napalunok si Elena at marahang tumugon. Opo, alam ko po iyon. Gagawin ko lang ang tungkulin ko. Ngunit sumabat si Marisa, isa sa mga pamangkin na kilala sa pagiging puso. Siguraduhin mo lang, Elena, na hindi mo pinapaisip si Tito na ikaw ay higit pa sa isang maid. Kapag nagkataon, baka isipin niyang ipamana pa sa'yo ang mga ari-arian. Napayuko si Elena, pinipigilan ang sariling sumagot ng masakit. Hindi ko po iniisip ang tungkol sa mana. Ang iniisip ko lang ay ang kalagayan ni Don Armando. Natawa ang isa pang pamangkin. Kalagayan? Hindi mo ba nakikita? Wala na siyang pag-asa. Ang mga doktor mismo ang nagsabi, ang pinakamamabuti ay hintayin na lang natin ang oras niya at ayusin na ang hati-hatian. Nang makarating sa tenga ni Don Armando ang mga bulungang iyon, lalo siyang nasaktan. Kahit hindi siya nakakita, malinaw niyang nararamdaman ang kawalan ng malasakit ng kanyang sariling dugo. Umalis na kayong lahat, malakas niyang sigaw mula sa kanyang silid. Kung yaman lang ang pakay ninyo, wala kayong makukuha sa akin habang ako'y nabubuhay pa. Nagkatinginan ang mga pamangkin, halatang napahiya. Ngunit hindi sila umalis nang walang pasaring. Sige Tito, pero tandaan ninyo, kapag nawala na kayo, kami ang magdedesisyon dito. Pagkatapos ay umalis silang nakataas ang noo, hindi man lang lumingon kay Elena. Sa kabila ng puot at sakit na iniwan ng pamilya, lalo lamang lumapit si Elena kay Don Armando. Pagkapasok niya sa silid ng amo, nakita niyang nakatalikod ito at nakaupo sa kama. Nakatungo ang ulo. Elena, anya sa mababang tinig. Wala ni isa man sa kanila ang may pakialam kung mabuhay pa ako o hindi. Pera lang ang mahalaga sa kanila. Marahang lumapit si Elena at inilapag ang isang baso ng tubig sa tabi ng kama. Hindi po lahat, Don Armando. Nandito po ako. Kahit hindi niyo ako pamilya, hindi ko kayo iiwan. Tahimik na nagtagal ang mga salita ni Elena sa hangin. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, naramdaman ni Don Armando na may isang taong hindi lumalapit para sa kanyang yaman, kundi para sa kanyang pagkatao. Ngunit sa kabila ng kasiguraduhang iyon, lalong lumubog si Don Armando sa depresyon. Wala na siyang gana sa pagkain. Madalas siyang magkulong sa silid at ayaw nang kausapin ang sinuman. Sa tuwing susubukan ni Elena na alalayan siya, madalas ay tatabigin lamang siya ng matanda. Isang gabi, nagdala siya ng supas sa silid ng amo. Don Armando, kumain po muna kayo. Kailangan niyo ng lakas. Ano pa ang silbi ng lakas? Para saan pa kung wala na akong nakikita? Sagot ng matanda, malamig at puno ng pangungutya. Ngunit hindi siya tumigil. Para sa mga taong naniniwala pa sa inyo. Para sa mga taong hindi sumusuko sa inyo. Tahimik lamang si Don Armando, ngunit hindi na niya tinapoy si Elena. Dahan-dahan, inabot niya ang kutsara at sinimulang kumain. Sa labas ng pintuan, pahagyang ngumiti si Elena, isang maliit na tagumpay na alam niyang magiging hakbang para bumalik ang dating sigla ng kanyang amo. Samantala, lalong lumayo ang pamilya. Bihira ng dumalaw at kapag dumadalaw man ay para lamang mga musta ng estado ng negosyo o ng kalusugan ng matanda na para bang naghihintay na lamang ng oras ng kamatayan nito. Ang mga negosyante at dating kaibigan ay isa-isa ring naglaho. Si Elena na lamang ang natitirang nagmamalasakit kahit wala siyang anumang dahilan kundi ang kanyang sariling puso. Hindi niyo po kailangang maramdaman na nag-iisa kayo, Don Armando. Bulong niya minsan habang inaayos ang kumot nito. May mga tao pong handang tumulong. Basta buksan niyo lang ang sarili ninyo. Wala nang saysay, Elena. Mahina at malamig na sagot nito. Sinukuan na ako ng lahat, pati ng Diyos marahil. Ikaw na lang ang natitira at hindi ko alam kung hanggang kailan mo pa ako kakayanin. Ngunit ang totoo, sa puso ni Elena, alam niyang hindi siya bibitaw. Alam niyang kahit gaano pa kabigat ang karga ni Don Armando, may natitira pa ring pag-asa na muling maramdaman nito
ang halaga ng kanyang buhay. At iyon ang pasya niyang hindi niya bibitawan kahit pa ang buong mundo ay talikuran na siya. Sa panahong iyon, malinaw na ang pamilya ni Don Armando ay hindi kailanman naging tunay na pamilya para sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa kayamanang iniwan niya, hindi sa sugat ng kanyang puso. At habang siya ay unti-unting lumulubog sa dilim ng kanyang pagkabulag, si Elena ang nanatiling naglalapit ng liwanag, kahit pamaliit at mahina, ngunit totoo at tapat. At sa mismong katahimikan ng kanilang gabi, muling nabuo ang isang tahimik na pangako na anuman ang mangyari, hindi niya iiwan ang lalaking kahit sinukuan ng sariling dugo, ay may karapatang maramdaman na siya ay may halaga pa rin. Mabilis na lumubog si Don Armando sa isang mas malalim na bangin ng kawalan ng pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nagiging mapait at walang gana sa lahat ng bagay. Ang mga doktor na dati ay abala sa pagbibigay ng payo at gamot ay isa-isang nag-urong ng kamay. Wala na raw silang magagawa. Ang kanilang tanging masasabi ay, hintayin na lamang kung ano ang mangyayari. Para kay Don Armando, ang mga salitang iyon ay isang hatol ng kamatayan. Isang umaga, nadatnan ni Elena ang amo niyang nakaupo sa gilid ng kama. Hindi gumalaw, hindi nagsalita. Sa mesa ay nakahain pa rin ang pagkaing na inihanda niya kagabi. Hindi man lang ito tinikman. Don Armando, kailangan niyo pong kumain. Kahit konti lang, maingat niyang sambit habang inilalapit ang plato. Bakit pa? Malamig na sagot nito. Para saan pa ang lakas kung wala na akong nakikitang dahilan para mabuhay? Mas mabuti siguro na bigyan niyo na lang siya ng kaginhawaan habang naghihintay. Parang binagsakan ng langit at lupa si Elena. Hindi siya makapaniwala na gano'n na lang kadali isuko ang isang tao, lalo na't buhay pa ito at humihinga. Nang marinig ni Don Armando ang pahayag ng doktor, bigla itong napasigaw. Umalis ka niya. Kung wala kang silbi, huwag mo na akong guluhin pa. Napayo ko ang doktor at mabilis na lumisan. Iniwan silang dalawa sa katahimikan ng silid. Kinagabihan, nakaupo si Elena sa tabi ng kama, hawak ang malamig na kamay ng amo. Pinilit niyang wag lumuha, pero hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Don Armando, mahina niyang wika, "Huwag po kayong sumuko. Kahit wala na ang mga doktor, hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa." Ngunit tumalikod lamang ang matanda. "Ikaw ba, Elena? Hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nagsasawa sa isang tulad ko na pabigat lang?" "Hindi po," sagot niya. Mahigpit ang hawak sa kamay nito. "Dahil naniniwala ako na hanggat may hininga, may dahilan para lumaban." Ngunit hindi ganoon ang pakiramdam ni Don Armando. Sumunod na mga araw, mas lalo siyang naging mapanira sa sarili. Tumanggi siyang kumain, uminom ng gamot at makipag-usap. Para bang gusto na niyang unahan ang kanyang kapalaran. Isang gabi, nadatnan ni Elena ang amo niyang nakaupo sa balkonahe. Nakatitig sa dilim ng gabi kahit wala na itong nakikita. "Kung may Diyos man, bakit niya hinayaan ito sa akin?" Tanong ng matanda, halos pasigaw. Bakit hindi na lang niya tapusin lahat na yon? Lumapit si Elena, nanginginig ang timig. "Don Armando, hindi po ako Diyos. Pero alam ko, hindi pa huli ang lahat. Huwag niyo pong itapon ang pagkakataon na ibinibigay niya sa inyo." Ngunit imbes na makinig, bigla siyang itinaboy ng matanda. "Umalis ka na, Elena. Ayaw kitang makita. Hindi mo alam ang nararamdaman ko." Napaatras siya. Hawak ang dibdib. Sugatan ang damdamin. Ngunit sa kabila ng sakit ng mga salita, nanatili siya sa tabi. Hindi siya umalis. Alam niyang iyon ang pinakamahirap na yugto ng kanyang amo. Ang yugto kung saan ang mundo ay tila walang kulay at tanging kadiliman ang natitira. Minsang dumating muli ang mga pamangkin ni Don Armando, dala ang balitang nagkakagulo na ang kumpanya. Ngunit imbes na magpakita ng malasakit, lalo lamang nilang pinadama na ang kanyang buhay ay wala ng saysay. "Tito, kung hindi nyo na kaya, ipasa nyo na lang ang lahat sa amin. Sayang lang ang mga ari-arian kung mauuwi sa wala," sabi ni Victor, malamig ang tono. Napasigaw si Don Armando.
Mga sakim, ang gusto niyo lang ay ang yaman ko, hindi ang buhay ko. Lumayas kayo. Naiwan siyang hingal na hingal, halos mawalang ng lakas. Sa tabi niya, naroroon si Elena. Pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Don Armando, huwag po kayong magpakalunod sa galit nila. Hindi po kayo nag-iisa. Ngunit napahawak lamang siya sa dibdib at muling bumuntong hininga. Lahat sila, Elena, pati mga doktor, pati pamilya, sinukuan na ako. Ang mga araw na sumunod ay naging mas mabigat. Wala nang ibang dumadalaw. Wala nang doktor na handang maglaan ng oras. Ang mga pamangkin ay lumayo na. Nag-aabang na lamang ng kanyang pagkawala. Para kay Don Armando, iyon na ang wakas. Ngunit para kay Elena, iyon ang simula ng kanyang mas matinding panata na hindi niya hahayaang tuluyang lamunin ng kawalan ang kanyang amo. At sa gitna ng katahimikan ng gabing iyon, sa silid na tanging siya at ang milyonaryo ang magkasama, ibinulong niya ang panata sa kanyang puso na kahit buong mundo ay sukuan si Don Armando, siya lamang ang mananatiling kakampi at sandigan. Sa kabila ng lahat, hindi niya ito iiwan. Sa desperasyong iyon nagsimula ang pinakamahalagang tungkulin ni Elena, ang maging tinig ng pag-asa sa isang lalaking isinuuna ng lahat. Ang tungkuling magpapaalala na mayroong isang tao na hindi sumusufo kahit gaano pa karaming tao ang bumitaw. Makalipas ang ilang linggo ng walang tigil na pakikibaka sa desperasyon ni Don Armando, nagsimulang hanapan ng paraan ni Elena ang kanyang amo upang mabagyan man lang ng munting pag-asa. Hindi na niya matiis ang bawat araw na makitang unti-unting lumalayo ang loob nito sa mundo at halos wala ng gana kahit sa simpleng mga bagay. Kaya't isang araw, habang naglilinis siya ng lumang silid-aklatan ng mansyon, may natuklasan siyang bagay na magpapabago sa kanyang pananaw tungkol sa amo. Sa ilalim ng isang malaking estante, may nakatagong baul na natatakpan ng alikabok. Hindi niya ito agad binuksan. Ngunit sa labis na kuryosidad, ay dahan-dahan niyang iniangat ang takip. Laking gulat niya nang makita ang isang makapal na journal at mga lumang sobre ng mga sulat na tila hindi kailanman ipinadala. Sa tabi nito, nakapatong ang ilang lumang litrato, mga larawan ni Don Armando noong mas bata pa, nakangiti habang nakaupo sa tabi ng isang piano. Humarap siya sa isang pahina ng journal at sinumulang basahin. Doon niya nalaman ang isang bahagi ng buhay ni Don Armando na hindi alam ng iba. Noon pala, bago pa man siya tuluyang mabalot ng negosyo at yaman, mahilig siyang tumugtog ng piano. Ang musika ang naging kanlungan niya sa oras ng pagod at lungkot. Ngunit nang pumanaw ang kanyang ina, ang nag-iisang taong sumusuporta sa kanyang hilig, itinabi niya ang lahat man iyon at inilubog ang sarili sa mundo ng negosyo. Kung hindi ko ipagpapatuloy ang negosyo, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng aking pamilya, nakasulat sa isang pahina. Ngunit sa bawat gabing walang musika, para akong unti-unting namamatay sa loob. Napatigil si Elena na pahawak sa kanyang dibdib. Hindi niya akalahin na sa likod ng matigas at malupit na anyo ng amo ay may isang pusong nasugatan ng mga pangyayaring kilit niyang ikinubli. Habang patuloy siyang nagbabasa, lalo pa siyang nadala ng mga liham na natagpuan niya. Liham para sa isang babaeng nangangalang Isabela na ayon sa nilalaman ay minahal ng lubos ni Don Armando. Ngunit hindi nito na ipaglaban ang pag-ibig dahil sa pagtutol ng pamilya at sa labis na pagkakalulong niya sa negosyo. Ang bawat liham ay puno ng pamumulila at pag-asa na sana'y naiiba ang naging desisyon niya. Isabela, kung hindi ko pinili ang negosyo, baka magkasama pa rin tayo ngayon. Nakasulat sa isang sulat na hindi kailanman ipinadala. Hindi napigilan ni Elena ang maluha. Sa kauna-unahang pagkakataon, malinaw sa kanya kung bakit tila ba napakalamig at napakapait ni Don Armando. Ito ay dahil sa sugat ng mga nakaraan, sa pagkawala ng pag-ibig at sa sariling tanarat na isinuko. Kinagabihan, nagdala siya ng sopas sa silid ni Don Armando. Tahimik itong nakaupo, nakatalikod, hawak ang kanyang tungkod. Don Armando, maingat na sabi ni Elena, nakatagpo po ako ng lumang mga gamit ninyo sa silid aklatan. May mga litrato po kayo noon. Kumutugtog ng piano,
mahilig pala kayong magmusika. Nanlaki ang mga mata ni Don Armando kahit wala na itong malinaw na nakikita. Saan mo nakuha yon? Halos pasigaw niyang tanong. Sa isang baul po. Pasensya na kung bimuksan ko. Hindi ko po sinasadya na makialam. Pero nakita ko po kung gaano ninyo kamahal ang musika noon. Tahimik si Don Armando. Halos hindi huminga sa ilang segundo. Matagal ko nang kinalimutan yon, Elena. Walang saysay ang mga bagay na hindi na maibabalik. Ngunit hindi sumuko ang dalaga. Don Armando, baka po hindi pa huli ang lahat. Ang musika, hindi po ito nawawala. Kahit hindi na kayo makakita, maaari pa rin kayong makinig, maramdaman. Hindi po kailanman mawawala ang damdaming dala nito. Hindi na sumagot si Don Armando. Ngunit alam ni Elena na sa kaibuturan ng kanyang puso, may natamaan ang kanyang mga salita. Kinabukasan, nagpasya si Elena na linisin ang lumang piano na nakatambak sa isang sulok ng mansyon. Tinanggal niya ang alikabok, inayos ang mga sirang bahagi, at dahan-dahang pinunasan ang bawat tutsing, tila ba naghintay ng matagal upang muling mapindot. Nang makumpleto niya ito, naupo siya at sinubukang tumugtog ng isang simpleng himig na natutunan pa niya sa simbahan sa kanilang probinsya. Habang umaalingaw-ngaw ang musika sa buong mansyon, lumabas si Don Armando mula sa kanyang silid gamit ang kanyang tungkod. Simusundan ang tunog ng piano. Tumigil ito sa may pinto, nakikinig. Bagamat hindi siya nagsalita, hindi nakaligtas kay Elena ang bahagyang pagluha ng matanda. Elena, mahina niyang sabi matapos ang ilang minuto. Hindi ko naisip na maririnig ko pa ulit ang tunog na yon dito sa aking tahanan. Mumiti si Elena, bagamat umiiyak. Don Armando, hindi pa puhuli ang lahat. Baka po ang musika ang muling magpabalik ng lakas ninyo. Simula noon tuwing gabi bago matulog, tinutugtugan niya ng simpleng mga awit ang kanyang amo. Unti-unti, napansin niyang mas nagiging kalmado si Don Armando, mas tahimik at mas nagiging bukas sa pakikipag-usap. Hindi ito milagro mula sa mga doktor, ngunit isang simpleng haplos ng nakaraan na muling bumuhay ng sigla sa kanyang puso. Sa kanyang natuklasan, lalo pang lumalim ang malasakit ni Elena. Hindi lamang siya basta maid na nag-aalaga ng isang bulag na milyonaryo. Naging tagapag-ingat siya ng mga alaala, ng mga pangarap na minsang itinapon at ng damdaming halos nakalimutan na ng kanyang amo. At sa bawat nota ng piano na tumutunog sa gabi, isang pangakong hindi sinasadya ang unti-unting nabubuo na kahit pa sinukuan ng mga doktor ang katawan ni Don Armando, hindi kailanman dapat sumuko ang kanyang kaluluwa. Sapagkat may isang taong handang magpaalala na sa likod ng lahat ng sakit at pagkatalo, may musika pa ring maiiwan at iyon ang musika ng pag-asa. Mula nang muling tumunog ang piano sa loob ng mansyon, tila may unti-unting pagbabago sa himpapawid na bumabalot sa paligid ni Don Armando. Bagamat hindi pa rin siya nakakakita at madalas ay nananatiling mahina, may mga sandali na muling lumalabas ang sigla sa kanyang tinig. Ngunit alam ni Elena na hindi sapat ang musika lamang. Kailangan niyang makahanap ng mas malalim na paraan upang muling ibalik ang gana sa buhay ng kanyang amo. Isang umaga, habang inaasikaso niya ang agahan, napansin niyang hindi muling hinipo ni Don Armando ang pagkain sa mesa. Marahan siyang lumapit at inilapit ang plato. Don Armando, subukan niyo po itong lugaw. Mainit at magaan para sa inyo. Hindi ko na kailangan yan, Elena. Malamig na sagot ng matanda. Wala namang magbabago. Ngunit hindi siya sumuko. Sa halip na iwan ang pagkain, umupo siya sa tabi ng kama ng amo at nagsimulang magkwento. Alam niyo po, noong bata pa ako sa probinsya, madalas kaming magdildil ng asin ng aking mga kapatid. Pero kahit ganoon, masaya kami. Kasi sabay-sabay kaming kumakain, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Hindi agad nagsalita si Don Armando, ngunit hindi rin siya nagalit. Pinakinggan lamang niya ang tinig ni Elena. Sa mga sumunod na araw, ginawa na niyang ugali ang ikwento ang mga karanasan niya sa baryo.
ang pagtulong sa kanyang ina sa palengke, ang paglalaro sa tabing ilog, at ang simpleng tuwa ng pagkakaroon ng pamilya kahit kapos sa pera. Bakit mo ikinukwento sa akin ang lahat ng ito? Tanong ni Don Armando minsan, may halong pagtataka. Kasi po, sagot ni Elena, gusto kong maalala niyo na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, may dahilan para ngumiti. Hindi niyo po kailangang sumuko, Don Armando. Bukod sa mga kwento, nagsimulang samahan ni Elena ng mga dasal at kanta ang kanyang pangangalaga. Sa gabi, bago matulog, dahan-dahan niyang kinakantahan ang kanyang amo ng mga awitin mula sa simbahan sa kanilang baryo. Ang malumanay na tinig ni Elena ay naging kanlungan para kay Don Armando na unti-unting nakakatulog ng mas payapa. Isang gabi, matapos ang isa sa mga pag-awit niya, bigla na lang nagsalita si Don Armando. Elena, bakit mo ginagawa lahat ng ito? Hindi ka ba nagsasawa sa isang matandang gaya ko na wala nang silbi? Ngumiti lamang ang dalaga at sagot, hindi po ako napapagod. Dahil para sa akin, hindi po kayo pabigat. Kayo po ay tao na may pinagdadaanan at kailangan nyo ng kasama. Ang mga salitang iyon ay unti-unting nag-ukit sa puso ng milyonaryo. Hindi niya man ito aminin, naramdaman niyang may kakaibang liwanag na bumabalik sa kanyang mundo. Habang lumilipas ang mga linggo, napansin ni Elena ang maliliit na pagbabago. Minsan, nagtanong si Don Armando kung ano ang itsura ng hardin sa labas at kung namumulaklak pa ang mga rosas. Minsan, nakikinig siya ng mas mahaba sa mga kwento ni Elena. At minsan, natatawa siya sa simpleng biro ng dalaga. Don Armando, kwento ni Elena isang hapon. Alam niyo po ba, may kapitbahay kami dati na sobrang yaman pero wala namang anak. Lagi siyang mag-isa. Alam niyo po kung ano ang ginawa niya? Nag-alaga siya ng aso. At ang aso ang naging dahilan para bumalik ang saya sa buhay niya. Ano ngayon? Wala akong aso dito. Balik ni Don Armando, bagamat may bahid ng biro sa boses. Nakakatuwa lang po isipin na kahit simpleng bagay, basta't may pagmamahal, pwedeng magdala ng tuwa. Hindi inaasahan ni Elena. Pero isang gabi, matapos siyang kantahan at alagaan, biglang nagsabi si Don Armando, Elena, salamat. Kung wala ka, baka matagal na akong bumitaw. Nagulat siya at hindi na lang napigilang maluha. Alam niyang hindi biro para sa kanyang amo ang magpasalamat at higit lalo ang magpakita ng ganitong pag-amin. Bukod sa kwento at kanta, nagsimulang turuan ni Elena si Don Armando ng mga simpleng ehersisyo para sa kanyang katawan. Dahan-dahan niya itong pinapatayo at pinapagalaw, inaakay habang naglalakad sa loob ng mansyon. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Don Armando ang lakas ng kamay ni Elena at tila ba ang gabay nito ay hindi lamang pisikal kundi pati emosyonal. Elena, baka mabuwal ako, sabi ng matanda minsang naglalakad sila sa pasilyo. Hawakan niyo lang po ako ng mahigpit, Don Armando. Hindi ko po kayo pababayaan. Sa simpleng paraan, natutunan ni Don Armando na muling bumangon. Hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa malasakit at tiyaga ni Elena. At sa bawat gabing inaawitan siya, sa bawat umagang kinakausap siya ng maid tungkol sa mga simpleng bagay, unti-unting bumalik ang gana niya sa buhay. Tang mga doktor nang muling bumisita ay nagulat. Hindi namin maintindihan, sabi ng isa. Hindi namin inaasahan na makikita namin siyang ganito. Mas kalmado, mas may gana, at mas nagiging matatag. Ngunit para kay Elena, malinaw ang dahilan. Hindi gamot ang bumubuhay kay Don Armando, kundi ang simpleng pakikinig, malasakit, at pagmamahal ng isang taong hindi siya sinuko. At sa gabing iyon, habang sabay silang nakikinig sa tugtog ng piano, napagtanto ni Elena na natagpuan na niya ang paraan para gamutin ang kanyang amo, hindi sa medisina, kundi sa pusong marunong magmahal at magmalasakit kahit walang kapalit. Ang hindi pangkaraniwang paraang iyon ang nagsimulang magtahi ng punit sa kaluluwa ni Don Armando at nagbigay ng panibagong dahilan para ipagpatuloy ang kanyang buhay.
Sa loob ng mansyon na matagal nang nabalutan ng malamig na katahimikan, unti-unti nang may nabubuong kakaibang pagbabago. Hindi man ito agad na napansin ng lahat, ramdam ni Elena na may maliit na sinag ng liwanag na pumapasok sa pusong matagal nang nakabalot sa dilim ni Don Armando. Ang mga araw na dati ay puro galit at reklamo, ngayoy paminsan-minsan ay nagiging mas magaan at may halong pag-asa. Isang umaga, nadatnan ni Elena ang kanyang amo na hindi na nakahiga lamang sa kama. Sa halip, nakaupo ito sa sala, nakikinig sa tugtog mula sa piano na dati niyaya niyang ayusin. Bagamat hindi na siya makakita, nakasandal ito sa upuan at tila ninanamnam ang bawat nota. Elena, biglang sabi ni Don Armando, alam mo ba, matagal ko nang hindi naramdaman itong pakiramdam na parang may silbi pa ang isang umaga. Ngumiti siya, itinago ang kilig at tuwang nararamdaman. Kaya po lagi akong nandito para ipaalala sa inyo na may silbi pa ang bawat araw. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam si Elena ng tunay na pagbabago sa kanyang amo. Hindi man ito halata sa lahat, pero alam niyang may unti-unting nababasag sa makapal na pader ng kawalang pag-asa na bumabalot sa matanda. Sa mga sumunod na araw, napansin ng mga natitirang tauhan ang kakaibang kalmadong pumapaligid kay Don Armando. Kung dati ay agad itong nagagalit kapag may kaunting pagkakamali, ngayon ay mas mahaba ang kanyang pasensya. Kapag nadadala siya ng inis, agad din itong humuhupa. Hindi na siya tulad ng dati, bulong ng isa sa mga katiwala kay Elena. Parang mas maamo na siya ngayon. Mumiti lang si Elena. Hindi po siya nagbabago dahil sa akin. Nagbabago po siya dahil pinipili na niyan makinig. Isang gabi, matapos siyang kantahan ni Elena ng isang awitin mula sa simbahan, biglang napatawa si Don Armando. Naaalala ko tuloy ang nanay ko, sabi nito habang hawak ang kanyang tungkod. Kapag gabi, pinapatugtog niya ako ng mga lalabay sa piano. Sabi niya, kapag may musika, hindi kailanman magiging malungkot ang puso. Magaling po pala siyang ina, tugon ni Elena. Siguro po siya rin ang dahilan kung bakit mahal niyo ang musika noon. Tumango si Don Armando bagamat hindi niya makita ang kausap. Matagal ko na siyang kinalimutan, pero salamat Elena, dahil pinapaalala mo sa akin na hindi lahat ng bagay ay nawala. Ang mga doktor na minsang sumuko na sa kanyang kalagayan ay napilitang bumisita muli nang makita ang malaking pagbabago. Pinakiramdaman nila ang kanyang tibok ng puso, sinuri ang kanyang kalagayan at nagulat. Hindi namin maintindihan, sabi ng isang doktor habang nakatingin kay Elena. Pero mas maayos ang vital signs niya ngayon kaysa dati. Hindi ito maipapaliwanag ng gamot lang, may ibang dahilan. Tahimik na ngumiti si Elena, ngunit hindi na niya kinailangan pang magsalita. Alam niyang hindi gamot, kundi ang pag-asa at malasakit ang nagpapabago sa kanyang amo. Maging si Don Armando mismo ay nagsimulang bumangon mula sa kanyang kawalan ng gana. Isang hapon, nagulat si Elena nang sabihin nito, Elena, gusto kong subukan ulit ang therapy. Baka may natitirang pagkakataon pa. Halos maiyak siya sa tuwa. Sige po, Don Armando. Sasamahan ko po kayo sa bawat hakbang. Simula noon, naging masigla ang mga araw nila. Dahan-dahang sinubukan ni Don Armando ang mga ehersisyo na dati ayaw niyang gawin. Pinilit niyang kumain ng masustansya, kahit kaunti lamang sa una. At sa bawat hakbang, naroon si Elena, umaakay, nagbabantay at nagbibigay ng lakas. Minsan, habang naglalakad silang dalawa sa hardin, bigla itong natigilan at nagsabi, Elena, pakiramdam ko, parang muli akong nagiging tao. Hinawakan niya ang kamay nito at ngumiti. Hindi po kayo nawala bilang tao, Don Armando. Kailangan niyo lang maalala kung gaano kayo kahalaga. Isang gabi, nagulat siya nang marinig ang mahinang tawa mula sa silid ng kanyang amo. Nang tingnan niya, nadatnan niya si Don Armando na nakangiti habang nakikinig sa kwento niya tungkol sa mga kalokohan ng kanyang mga kapatid sa probinsya. Elena, ngayon lang ako tumawa ng ganito matapos ang napakatagal. Wika ng matanda. Mabuti naman po at napatawa ko kayo. Madalas pong may halakhak sa probinsya.
kaya siguro hindi ako natutong sumuko. Sagot niya, puno ng init ang tinig. Sa kabila ng lahat na nito, hindi ibig sabihin ay tuluyan nang nawala ang lungkot kay Don Armando. May mga gabi pa ring mahirap, may mga sandaling muling bumabalik ang takot. Ngunit hindi na siya tulad ng dati na agad sumusuko. Sa halip, pinipili niyang makinig kay Elena at payagan itong maging gabay. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang lumalapit ang loob niya sa dalaga. Hindi na niya ito tinatrato na simpleng maid lamang, kundi isang kasama na nagbabalik ng kulay sa kanyang madilim na mundo. Ang dating mansyon na puno ng katahimikan ay muli nang nagkaroon ng tunog. Hindi lamang ng piano, kundi ng mga tawa at mga kwentuhan. Ang mga doktor ay napapailing sa tuwing nakikita ang pagbabago na para bang isang himalang hindi nila maipaliwanag. Ngunit para kay Elena at Don Armando, malinaw ang dahilan. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may isang taong piniling hindi sumuko. At iyon ang simula ng kanilang tunay na pagbabago. Ang unang hakbang patungo sa pagbabalik ng isang buhay na akala ng lahat ay wala ng halaga. Sa katahimikan ng mansyon na muling napuno ng musika at tinig ng malasakit, nagsimulang mabuo ang isang bagong pag-asa na magdadala sa kanila sa mas matitinding pagsubok at mas malalaking pagbabago sa mga darating na araw. Ang unti-unting pagbuti ng kalagayan ni Don Armando ay tila isang himala para kay Elena. Ang mga gabi na dati puno ng katahimikan at mga daing ng sakit, ngayoy paminsan-minsan ay napapalitan ng mahinang tawa at pag-uusap. Ngunit gaya ng anumang pagbabago, hindi ito nakaligtas sa panibagong pagsubok. At ang pagsubok na ito ay hindi nagmula sa sakit ng katawan, kundi mula sa sariling pamilya ni Don Armando. Isang araw, dumating ng hindi inaasahan ang mga pamangkin. Sa halip na dalhin ang kasiyahan, bitbit nila ang mapanuring mga mata at malamig na salita. Habang nakaupo si Don Armando sa sala, kasama si Elena na nagbabasa ng ilang dokumento para sa kanya, bigla na lang sumulpot sina Victor, Marisa, at ang kanilang nakababatang kapatid na si Luis. Anong ginagawa ng isang maid sa tabi ni Tito? Malamig na tanong ni Victor. Hindi ba't sobra na ang ipinapakita niyang pakialam? Nagulat si Elena, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Tinutulungan ko lang po si Don Armando. Ako po ang nagbabasa ng mga papeles na hindi niya na kayang basahin. Ngunit nagsalita si Marisa, puno ng panguuyam ang tinig. Hindi ba trabaho ng abogado at mga opisyal ng kumpanya ang gumawa niyan? Hindi isang maid na galing probinsya. Baka mamaya, tinuturuan mo siyang pumirma sa mga bagay na makakabuti para sa'yo. Napasinghap si Elena at halos maiyak, ngunit agad siyang napigilan ni Don Armando. Tama na Marisa, mariin niyang wika. Kung hindi dahil kay Elena, baka matagal na akong wala ngayon. Siya lamang ang hindi sumuko sa akin. Hindi natuwa ang mga pamangkin. Lalong tumalim ang kanilang mga tingin kay Elena. Tito, hindi niyo ba nakikita? Pinaglalaruan lang kayo ng babaeng iyan. Maid lang siya. Huwag niyo sanang hayaang palitan niya ang lugar ng tunay na pamilya. Tumayo si Don Armando, nakahawak sa kanyang tungkod, galit ang tinig. Kung kayo ang tinutukoy ninyong tunay na pamilya, saan kayo noong ako'y walang silbi? Saan kayo noong lahat ng doktor ay sumuko na? Habang ang maid na ito, na hindi nyo man lang kayang igalang, ay nandito sa tabi ko araw at gabi. Nagulat ang tatlong pamangkin sa lakas ng tinig ni Don Armando. Ngunit imbes na matauhan, lalo silang nagalit. Hindi ito matatapos dito, Tito. Hindi kami papayag na isang taong walang pinagmulan ang mamagitan sa atin at sa inyong mga desisyon. Mariing wika ni Victor. Pagkaalis ng mga pamangkin, naiwan si Elena na nanginginig ang kamay. Hindi niya akalaing aabot sa ganito ang galit ng pamilya ni Don Armando. Don Armando, baka po mas mapahamak kayo kung patuloy akong nasa tabi ninyo. Baka po mas lalo lang silang magalit. Ngunit mahigpit na hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Elena, huwag kang matatot. Hindi kita pababayaan.
Huwag mong hayaang sirain ng kanilang kasakiman ang kabutihang dala mo sa akin. Mula noon, naging mas mahirap para kay Elena ang manatili. Sa bawat pagbisita ng mga pamangkin, lagi siyang nakakaramdam ng pangungutya at pagbabanta. Minsan, narinig pa niya si Marisa na pabulong na nagsabi, kung hindi siya umalis sa mansyon, kami na mismo ang gagawa ng paraan para mapalayas siya. Ngunit sa kabila ng takot, pinili niyang manatili. Sa tuwing nag-iisa siya sa kanyang silid, idinadalangin niya ang lakas. Panginoon, kung ipupo ang kalooban ninyo, bigyan niyo po ako ng tapang. Hindi ko po kayang iwan si Don Armando, lalo na ngayong siya'y nagsisimulang bumangon. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtatalo at tensyon, kinausap siya ni Don Armando habang nakahiga ito. Elena, alam kong mahirap para sa iyo ang manatili. Nakikita ko ang takot sa mga mata mo. Pero naniniwala ako, ikaw lang ang dahilan kung bakit nakayanan ko ang lahat ng ito. Kung aalis ka, hindi ko alam kung paano ko muling haharapin ang bawat araw. Napaluha si Elena at napaupo sa gilid ng kama. Don Armando, hindi ko po kayo iiwan. Kahit ano pa ang sabihin ng pamilya ninyo, alam ko po sa sarili ko na wala akong ibang hangarin kundi ang makabuti para sa inyo. Muli siyang ngumiti ang matanda, kahit mahina. Salamat, Elena. Sa wakas, may isang taong naniniwala sa akin, hindi sa aking pera, kundi sa aking pagkatao. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang naging mahigpit ang alitan sa pagitan ng pamilya ni Don Armando at kay Elena. Ang mga pamangkin ay pilit na kumukuha ng pabor mula sa mga abogado upang igiit na hindi dapat magkaroon ng malapit na papel ang isang maid sa buhay ng kanilang tiyuhin. Ngunit si Don Armando ay mariing tumututol. Ipinatakita sa lahat na buo ang kanyang tiwala kay Elena. At bagamat patuloy ang laban sa pagitan ng kasakiman at katapatan, malinaw na para kay Don Armando, si Elena ang kanyang piniling sandigan. Hindi na siya nag-iisa at kahit ang sariling dugo ay lumaban sa kanya, nariyan pa rin ang isang simpleng babae na handang ipaglaban siya. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa tunay na malasakit. Sa katahimikan ng mansyon na madalas ay puno ng sigawan at bangayan, naroroon pa rin si Elena sa tabi niya. Sa bawat gabing puno ng takot, siya ang nagdadala ng kapayapaan. At sa bawat araw na puno ng pang-uuyam, siya ang nagpapaalala na may isang taong hindi kailanman tatalikod. At doon nagsimula ang mas malalim na labanan. Hindi lamang laban sa sakit ni Don Armando, kundi laban sa kasakiman ng kanyang sariling pamilya. Isang laban na magiging daan upang mas lalo pang tumibay ang ugnayan ni na Elena at ng matanda at magbukas ng pinto sa mga pagbabagong hindi nila kailanman inasahan. Matapos ang mga araw ng tensyon sa pagitan ng pamilya ni Don Armando at kay Elena, dumating ang isang yugto ng katahimikan na tila nagbigay ng pagkakataon sa kanila upang mas lalong mapalapit sa isa't isa. Ang mga gabi na dati ay puno ng pangamba ay unti-unting napalitan ng mahahabang pag-uusap, mga kwento ng nakaraan at mga pag-amin na matagal nang ikinubli. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe ng mansyon, pinapakinggan ang malamig na ihip ng hangin. Biglang nagsalita si Don Armando. Elena, minsan iniisip ko, paano kung tuluyan na lang akong mawala? Sa yaman kong ito, wala namang magmamalasakit sa akin ng totoo. Ang iiwan ko lang ay mga taong nag-aabang ng aking kamatayan. Napatingin si Elena sa kanya. Ramdam ang bigat ng mga salita. Don Armando, huwag niyo pong sabihin iyan. May halaga ang buhay ninyo kahit wala na kayong paningin. Hindi po nasusukat sa nakikita ng mata ang halaga ng tao, kundi sa kung paano siya minahal at nakapagbigay ng pagmamahal. Sandaling natahimik si Don Armando. Tila ninanamnam niya ang mga salitan iyon. Sa buong buhay ko, Elena, mahina niyang sabi, lagi kong inisip na pera at tagumpay lang ang makakapagbigay sa akin ng halaga. Pero ngayong wala na akong makita, nararamdaman ko na ang lahat ng iyon. Wala palang saysay kung wala kang kasama. Hindi napigilan ni Elena ang mapaluha. Kaya po ako nandito, Don Armando. Hindi po ako umaalis dahil alam kong higit pa sa pera ang kailangan nyo. Kailangan nyo ng taong makikinig
at tatanggap sa inyo. Sa gabing iyon, nagsimula ang mas malalim na pagkakaunawaan sa pagitan nila. Hindi na lamang sila amo at maid, kundi 2 taong parehong sugatan, ngunit natagpuan ang pag-asa sa isa't isa. Kinabukasan, habang inaakay ni Elena si Don Armando sa hardin, muling nagsalita ang matanda. Alam mo ba, Elena, matagal ko nang itinaago ang takot ko. Hindi lang takot sa dilim, kundi takot na mamatay nang walang nakakaalala sa akin. Akong maiwanang walang iniwan kundi mga gusali at kumpanya na walang kaluluwa. Huwag po kayong matakot, tugon ni Elena. Marahang hinahaplos ang kanyang braso upang iparamdam ang lakas. Kahit wala na kayo, mananatili po ang kabutihang ginawa nyo. At kung wala man, ako po mismo ang magpapatunay na may halaga ang buhay nyo. Hindi man itong sinabi, ramdam ni Don Armando ang init sa mga salita ni Elena. Hindi pa siya kailanman nakausap ng ganoon ng sinuman, walang pamangkin, walang kaibigan, at lalong hindi ng mga taong nakapaligid sa kanyang negosyo. Minsang nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap bago matulog. Don Armando, panimula ni Elena, ano po ang pinakamalaking pagsisisi niyo sa buhay? Natigilan ng matanda at saglit na tumahimik bago sumagot. Ang pinakamasakit, Elena, ay ang isinuko ko ang mga taong mahalaga sa akin alang-alang sa negosyo. Iniwan ko ang babaeng minahal ko dahil sabi ng pamilya ko, hindi siya bagay sa akin. At ngayon, ako ang naiwan, mayaman pero walang nagmamahal. Napaluha si Elena at dahan-dahang sumagot. Kung ganoon po, hayaan niyo na po akong narito ngayon kahit hindi ko man mapalitan ang lahat ng nawala. Gusto ko pong malaman niyo na hindi pa huli ang lahat para maramdaman ang pagmamahal. Sa paglipas ng mga linggo, naging mas bukas si Don Armando sa kanyang mga damdamin. Madalas na niyang kinukwento kay Elena ang mga alaala ng kanyang kabataan, ang pangarap na hindi natuloy, at ang mga gabing hindi siya nakakatulog dahil sa bigat ng kanyang kalungkutan. At sa bawat kwento, hindi siya hinuhusgahan ni Elena, bagkus ay pinapakinggan ito ng buong puso. Elena, minsang sabi niya habang nakahiga, parang ikaw ang naging mata ko ngayon. Ikaw ang nagpakita sa akin ng mga bagay na hindi ko kailanman nakita kahit noong nakakakita pa ako. Napangiti si Elena, tinatago ang pamumula ng kanyang pisngi. Kung ganoon po, Don Armando, hahayaan ko pong ipakita sa inyo ang ganda ng mundong hindi nakikita ng mata, ang ganda ng pakikinig, ng pagmamahal at ng pag-asa. Habang lalong lumalalim ang kanilang ugnayan, mas nagiging malinaw na hindi na lang ito simpleng relasyon ng amo at alalay. Unti-unti, nakikita ni Don Armando ang halaga ni Elena hindi lamang bilang kasama sa bahay, kundi bilang taong nagpuno ng kawalan sa kanyang puso. At si Elena, bagamat pilit niyang itinatago, ay hindi maikakailang higit pa sa malasakit ang nararamdaman niya para sa kanyang amo. Sa gitna ng lahat ng ito, lalo pang napatunayan ni Elena na ang kanyang tungkulin ay hindi lamang mag-alaga sa pisikal na pangangailangan ng matanda, kundi maging lakas ng kanyang kaluluwa. At si Don Armando, sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ay muling naniwala na mayroong nagmamahal sa kanya, hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil siya ay siya. At sa mga gabing magkasabay silang nakaupo sa balkonahe, pinapakinggan ang tunog ng hangin at mga huni ng kuliglig. Naging malinaw sa kanila na natagpuan nila ang isa't isa hindi dahil sa pagkakataon lamang, kundi dahil sa pangangailangan. Ang pangangailangan na may isang taong tatanggap at magmamahal ng buong puso kahit sa panahong lahat ay tila tumalikod na. Makalipas ang ilang linggo ng katahimikan, dumating muli ang araw na kinatatakutan ni Elena, ang pagbabalik ng mga pamangkin ni Don Armando. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila basta dumalaw para mangumusta. Dumating silang sabay-sabay, bitbit ang kanilang mga abogado at mga dokumento. Ang mansyon na dati ay tahimik ay biglang napuno ng yabang, bulungan at malamig na titig na parang mga matang nagbabantay sa isang biktima.
Habang nakaupo si Don Armando sa sala, nakaalalay sa kanya si Elena. Napansin niya ang panginginig ng kanyang amo, hindi sa takot, kundi sa galit na pilit na pinipigil. "Tito," panimula ni Victor na laging nangunguna sa kanila, "kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa kumpanya. Hindi na ninyo kayang pamahalaan ito." Ang pinakamabuti ay ipasa na ninyo ang kapangyarihan sa amin bago pa tuluyang bumagsak ang lahat. Nag-angat ng ulo si Don Armando, ang kanyang boses ay mabagal ngunit mariin. "At sa palagay ninyo, sino ang dapat kong pagkatiwalaan? Mga taong ngayon lang nagpakita nang malaman ninyong mahina na ako." Natawa si Marisa, puno ng pang-uuyam. "Tito, wag na kayong magpakamartir. Alam naman nating lahat na ang maid na iyan." Sabay tingin kay Elena na may pamamata. "Ang siyang nagpapalakas ng loob ninyo. Baka hindi nyo alam, ginagamit lang kayo niyan." Halos hindi makapagsalita si Elena. Ngunit bago pa siya makaimik, kumapit ng mahigpit si Don Armando sa kanyang kamay. "Wala kayong karapatang maliitin si Elena." Malakas niyang sigaw. "Siya lang ang hindi ako iniwan sa panahong lahat kayo'y naglaho. Siya ang nagbigay sa akin ng dahilan para muling mabuhay." Nagkakatinginan ang mga pamangkin, halatang hindi inaasahan ang tapang ng matanda. Ngunit imbes na matauhan, mas lalo silang naging mapusok. "Tito, hindi ninyo alam ang sinasabi ninyo. Ang maid na iyan ay wala namang silbi. Kapag siya'y nanatili pa dito, siguradong ipapahamak niya kayo at ang kumpanya." Wika ni Victor na may halong pagbabanta. Huminga ng malalim si Don Armando at dahan-dahang tumayo gamit ang kanyang tungkod. Bagamat hindi niya makita ang kanilang mga mukha, ramdam niya ang bigat ng bawat titig. "Alam kong bulag na ako, ngunit hindi ibig sabihin ay hindi ko nakikita ang totoo. Kayong tatlo, walang iniisip kundi ang kayamanan. Wala ni isa man sa inyo ang dumamay sa akin noong ako'y desperado at halos sumuko na." Ngunit si Elena, na walang kahit anong koneksyon sa ating dugo, ay narito, araw at gabi, sa hirap at ginhawa. Tahimik ang buong sala. Ang bawat salita ni Don Armando ay tila espada na dumiretso sa puso ng kanyang mga pamangkin. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, ipinagpatuloy niya ang kanyang tinig, mas matatag at mas malinaw. "Kaya ngayon, sinasabi ko sa inyo, kung may gagawin akong desisyon, ito'y hindi base sa inyong kagustuhan, kundi sa taong totoong nagmamahal at nagmamalasakit." At iyon ay si Elena. Nalaglag ang panga ni Marisa at si Victor ay namutla sa galit. "Ibig sabihin ba niyan, Tito?" tanong ni Luis, "na isasantabi niyo kami, ang tunay ninyong pamilya, para sa isang babaeng walang pinagmulan?" "Tunay na pamilya?" tugon ni Don Armando. Nanginginig ang boses, ngunit puno ng lakas. "Ang tunay na pamilya ay hindi nagsusukat ng halaga ng isang tao base sa kayamanang makukuha nila. Ang tunay na pamilya ay nananatili kahit walang kapalit. Kung ang batayan ng inyong pagmamahal ay pera, hindi kayo pamilya, kundi mga aninong sakim." Halos hindi makapaniwala ang tatlong pamangkin sa kanilang narinig. Nag-iiwas sila ng tingin. Hindi alam kung paano tatanggapin ang matinding sampal ng katotohanan mula sa kanilang tiyuhin. Ngunit bago pa sila tuluyang makaalis, muling nagsalita si Don Armando. "Mula ngayon, huwag niyo akong ituring na mahina at madaling lokohin. Bulag man ako, malinaw kong nakikita kung sino ang karapat-dapat sa aking tiwala." Pagkatapos ng mga salitang iyon, isa-isang umalis ang mga pamangkin. Dala ang hiya at galit. Naiwan si Elena sa tabi ng kanyang amo, nangingilit ang luha. Ngunit puno ng paghanga. "Don Armando," mahina niyang wika, "opo, akalain na ipagtatanggol niyo ako ng ganoon." Ngumiti ang matanda, bahagyang nagbiro. "Hindi naman ako palaging mahina, Elena. Minsan, kailangan din nilang marinig na hindi lahat ng bagay ay mabibili ng pera." Sa mga sumunod na araw, kumalat ang balitang ipinagtanggol ni Don Armando ang kanyang maid laban sa sariling pamilya. Maraming nagulat, maraming bumilib. Ngunit para kay Elena,
hindi iyon tungkol sa kanya. Ang mahalaga ay natutunan ni Don Armando na ipaglaban ang isang bagay o isang tao na may tunay na halaga para sa kanya. Sa gitna ng lahat ng iyon, mas lalo pang tumibay ang kanilang ugnayan. Ang pagtatanggol na ginawa ni Don Armando ay hindi lamang para ipakita sa pamilya ang katotohanan, kundi upang iparamdam kay Elena na hindi na siya kailanman iiwan sa gilid. At sa bawat gabing magkasabay silang nakaupo sa sala, nagkukwento ng kanilang mga pangarap at nakikinig sa tunog ng piano, ramdam nilang mas lalo silang nagiging malapit. Ang mansyon na dati ay puno ng lamig at kasakiman ay unti-unting napupuno ng tiwala, malasakit at pag-ibig, mga bagay na hindi kailanman naibigay ng pamilya ni Don Armando. Ngunit natagpuan niya sa isang simpleng maid na si Elena. Matapos ang mahigpit na pagtindig ni Don Armando laban sa kanyang pamilya, nakaramdam siya ng kakaibang tapang na matagal nang nawala. Bagamat bulag, nanumbalik ang kanyang loob at muling nagising ang kanyang pagiging lider. Nakita ito ni Elena at siya mismo ang nag-udyok na huwag hayaang tuluyang bumagsak ang mga kumpanyang itinayo niya. Isang umaga, habang magkasabay silang nag-aalmusal sa mesa, nagsalita si Elena. Don Armando, hindi po dapat masayang ang lahat ng pinaghirapan ninyo. Marami pong umaasa sa inyo, lalo na ang mga empleyado ninyo. Tahimik siyang napaisip at saka dahan-dahang tumango. Tama ka, Elena. Hindi ako maaaring manatili lang dito at hayaang sirain ng mga sakim ang pinaghirapan ko. Kailangan kong bumangon muli, kaya't nagsimula silang magplano. Si Elena ang naging mata ni Don Armando sa mga dokumento. Siya ang nagbabasa ng mga report, kontrata at manasulat mula sa iba't ibang opisyal. Bagamat hindi ito madali, buong tiyaga niyang inaaral ang bawat detalye upang mailahad kay Don Armando ang lahat ng impormasyon na kailangan niya. Hindi ako eksperto sa negosyo, ani Elena isang gabi habang sinusuri ang isang makapal na folder. Pero gagawin ko ang lahat para matulungan kayong muling tumindig. Hindi kita tinitingnan bilang eksperto, tugon ng matanda. Tinitingnan kita bilang taong hindi ko kailanman nagdududahan. Ang tiwala ko sa iyo, Elena, ay higit pa sa anumang diploma o titulo. Unti-unti nagsimulang bumangon ang negosyo. Kahit bulag, pinakinggan ni Don Armando ang bawat ulat at nagbigay ng mga desisyon batay sa kanyang karanasan. Nagulat ang mga empleyado nang muling marinig ang tinig ng kanilang amo sa isang pagpupulong. Hindi ako mawawala. Mariin niyang wika sa pamamagitan ng teleconference na binasa at inihanda ni Elena. Maaari ako ang bulag, ngunit malinaw ang paningin ko sa direksyon ng ating kumpanya. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng panibagong pag-asa. Ang mga empleyado na dati nag-aalinlangan ay muling nanumbalik, dala ng inspirasyon mula sa kanilang lider. Isa-isa, bumalik din ang mga dating kasamahan na lumisan nang bumagsak ang kanyang kalusugan. Hindi ko inakalang babalik pa kayo, Ginoo, sabi ng isa sa mga manager na lumapit kay Don Armando. Nagkamali kayo, sagot ng matanda na may bahid ng ngiti. Walang sakit o kapansanan ang makakapagpatigil sa taong may malinaw na layunin. Sa tabi niya, si Elena ang laging nakasuporta. Siya ang nag-aayos ng mga papeles, nagtatala ng mga detalye, at minsan ay nagbibigay ng sarili niyang simpleng opinyon. Don Armando, kung ako po ang tatanungin, mas mabuting tumutok tayo sa mga empleyado. Kapag masaya sila, mas magtatagumpay ang kumpanya. Napangiti ang matanda. Hindi mo alam, Elena, pero sinabi mo ang isa sa pinakamahalagang prinsipyo ng pamumuno. At dahil dyan, lalo kong napatunayan na ikaw ang aking gabay. Habang lumalakas ang negosyo, mas lalong lumalim ang tiwala ng mga tao kay Don Armando. Hindi na nila tinitingnan ang kanyang kapansanan bilang kahinaan, kundi bilang inspirasyon. Ang bulag na milyonaryo ay naging simbolo ng muling pagbangon, hindi lamang ng kumpanya,
kundi ng bawat taong nawalan ng pag-asa. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagpupulong, naupo si Don Armando sa sala kasama si Elena. Alam mo ba, Elena, kung wala ka, hindi ko na sana kayang bumalik sa mundong ito. Mahinang ngumiti ang dalaga. Don Armando, hindi niyo po kailangan ng mata para makita ang halaga ninyo. Ang kailangan niyo lang ay tiwala sa sarili. Nandito lang po ako para ipaalala iyon. At sa gabing iyon, natanto ni Don Armando na hindi lamang ang kanyang negosyo ang muling bumangon. Pati ang kanyang pagkatao na matagal nang pinagsakan ng lungkot at kawalan ay muling itinayo. Dahil sa isang maid na nagpakita sa kanya ng tunay na liwanag. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti ring napilitan ng kanyang pamilya na kilalanin ang kanyang kakayahan. Nakita nila kung paanong, sa tulong ni Elena, muli niyang pinatatag ang kumpanya. Kahit ayaw nilang tanggapin, malinaw sa kanilang lahat na hindi na nila kayang gibain ang taong minsan nilang sinubukang talikuran. At sa bawat tagumpay na naibabalik, isang bagay ang mas lalong naging malinaw. Hindi pera ang bumangon sa negosyo, kundi ang tiwala, malasakit at paniniwala ng isang tao na hindi kailanmang sumuko sa kanya. Sa muling pagbangon ng negosyo ni Don Armando, dumating ang mga araw na mas naging abala siya sa mga pagpupulong at desisyon. Ngunit sa kabila ng kanyang panibagong sigla, nanatili pa ring malinaw ang isang katotohanan. Hindi na kailanman maibabalik ang kanyang paningin. At sa puntong iyon, natutunan niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Isang hapon, habang nakaupo sila ni Elena sa hardin, napatingala siya sa langit kahit hindi niya ito nakikita. Elena, wika niya, matagal na panahon kong inisip na ang pinakamalaking kabiguhan ko ay ang mawalan ng paningin. Pero ngayong naririto ako, natutunan kong hindi pala iyon ang sukatan ng buhay. Tahimik siyang nakinig, hawak ang kamay nito. Don Armando, kahit wala kayong paningin, marami pa rin kayong nakikita na hindi kayang makita ng iba. Doon nagsimula ang mas payapang yugto ng kanyang buhay. Hindi na siya umaasa sa medisina o milagro. Sa halip, tinanggap niya ang kanyang limitasyon at ginawang inspirasyon upang patuloy na mabuhay ng may kabuluhan. Sa bawat araw na lumilipas, pinahahalagahan niya ang mga bagay na dati ay hindi niya pinapansin. Ang halakhak ni Elena, ang samyo ng mga bulaklak sa hardin, ang lamig ng hangin sa gabi. Minsan habang tinutugtugan siya ni Elena ng simpleng piyesa sa piano, napangiti siya at nagwika. Kung dati iniisip ko na ang musika ay para lamang sa mata kong nakatingin sa mga nota, ngayon natutunan kong mas ramdam ito ng aking puso. Kasabay ng kanyang pagtanggap, natutunan din niyang hindi nahanapin ang mga taong matagal nang tumalikod sa kanya. Ang kanyang mga pamangkin, bagamat patuloy na sumusubok na makialam ay hindi na niya pinapansin. Hindi na siya naghahanap ng pagmamahal mula sa kanila. Bakit ko pa hahabulin ang mga hindi naman marunong magmahal? Anya minsan kay Elena. Mas pipiliin ko ang isang taong marunong magpahalaga kaysa sa 10 pamilyang puro interes lang ang iniisip. Si Elena naman ay mas lalong nagpatibay ng loob. Sa bawat araw na nakikita niyang mas nagiging magaan ang kalooban ng kanyang amo, lalo siyang napapahanga. Don Armando, sabi niya minsan, hindi niyo po alam kung gaano kalaki ang natutunan ko sa inyo. Akala ko po ako lang ang tutuyong sa inyo, pero kayo rin po pala ang nagturo sa akin ng lakas. At sa kanilang ugnayan, natutunan nilang parehong pahalagahan ang mga simpleng bagay. Kapag naglalakad sila sa hardin, hindi na alintana ang kapansanan ng matanda. Kapag nagkukwentuhan sila sa gabi, hindi na alintana ang kawalan ng pamilya. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon nila ng isa't isa. Dumating ang isang pagkakataon na inimbitahan siya ng ilang kaibigan sa negosyo upang magbigay ng talumpati. Dati tumatanggi si Don Armando sa ganitong mga okasyon, ngunit ngayon ay buong tapang niyang hinarap ito. Sa harap ng maraming tao, pinakinggan nilang lahat ang kanyang tinig. Maraming nagsabi na wala na akong halaga matapos akong mabulag. Panimula niya. Ngunit ngayon, masasabi kong mas malinaw kong nakikita ang buhay.
Ang totoong yaman ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa mga taong handang magmahal at magsakripisyo kahit walang kapalit. Malakas ang palakpakan ng mga tao at sa tabi niya napaluha si Elena. Hindi niya aalaing aabot sa ganitong punto ang taong halos sumuko na noon. Pag-uwi nila sa mansyon, napangiti si Don Armando habang nakaupo sa sala. Elena, ngayon ko lang naramdaman na tunay akong malaya. Hindi na ako alipin ng aking kapansanan at higit sa lahat, hindi na ako alipin ng aking takot. Nag-angat ng mukha si Elena, naglalagos ang luha sa kanyang mga mata. Don Armando, karapat-dapat po kayong mahalin at pahalagahan. At kahit anong mangyari, hindi ko po kayo iiwan. Sa pagtanggap ni Don Armando sa kanyang kapalaran, naging mas magaan ang kanyang araw-araw. Hindi na siya nagagalit ng madalas. Hindi na rin siya nagkukulong sa kwarto. Agkus, mas marami siyang oras na inilalaan sa pakikipag-usap kay Elena, sa musika at sa mga simpleng alaala ng kanyang kabataan. At sa paglipas ng mga araw, mas lalo niyang naintindihan na ang buhay ay hindi tungkol sa kung ano ang nawala sa kanya, kundi tungkol sa kung sino ang natira. At sa kasong iyon, si Elena ang tanging patunay na ang kapalaran, gaano man ito kabigat, ay matututuhan pa rin yakapin kung may kasamang tunay na malasakit at pagmamahal. Sa mga gading magkasama silang nakaupo sa balkonahe, nakikinig sa tunog ng hangin at sa malambing na tugtog ng piano na madalas ay pinapatugtog ni Elena. Hindi maiwasan ni Don Armando na mapansin ang kakaibang init na unti-unting sumisibol sa kanyang puso. Ang init na ito ay hindi lamang mula sa pagkakaroon ng kasama, kundi isang damdamin na mas malalim pa, isang damdaming matagal na niyang itinago at halos nakalimutan na niyang kaya pa niyang maramdaman. Isang gabi, matapos basahin ni Elena ang ilang ulat mula sa negosyo at kantahan siya ng isang awit bago matulog, bigla siyang nagsalita. "Elena," mahina niyang wika. "Opo, Don Armando," tugon ng dalaga, nakangiti habang inaayos ang kanyang kumot. "Alam mo ba, minsan iniisip ko, kung wala ka, baka matagal na akong wala rin. Hindi ko na sana nararanasan ang lahat ng ito. Ikaw ang dahilan kung bakit muli kong naramdaman na may halaga pa ako." Natigilan si Elena. Nakita niya ang bahagyang pagngiti ng matanda. Ngunit kasabay nito ay ang nanginginig na tinig. Alam niyang may nais itong sabihin, ngunit tila hirap na hirap itong magbukas. "Don Armando, sapat na po na nararamdaman ninyong may silbi pa kayo. Huwag niyo na pong isipin na wala kayong halaga. Nandito po ako para ipaalala sa inyo iyon." Ngunit hindi tumigil si Don Armando. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at hinanap ang kamay ni Elena. Nang magtagpo ang kanilang mga palad, mahigpit niya itong hinawakan. "Elena, higit pa sa pasasalamat ang nararamdaman ko, higit pa sa pagkilala. Sa kabila ng lahat, natutunan kitang mahalin." Halos mabitawan ni Elena ang hawak niyang libro sa sobrang pagkabigla. Hindi niya inaasahan na maririnig ang ganung mga salita mula sa kanyang amo. Matagal na niyang tinatago sa puso ang kanyang damdamin, ngunit pinili niyang hawag umamin dahil sa agwat ng kanilang edad at sa takot na hindi ito magiging tama. "Don Armando," mahina niyang tugon, nanginilid ang luha. "Huwag po kayong magsalita ng ganyan kung hindi niyo po sigurado." Ngunit ngumiti lamang ang matanda. "Sigurado ako, Elena. Matagal ko nang nararamdaman ito. Araw-araw, nakasama kita, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. Natutunan kong ngumiti, tumawa at pangarap muli dahil sa iyo. Kung ito man ay isang pagkakamali, handa akong akuin." Hindi na napigilan ni Elena ang kanyang luha. "Hindi ko po alam kung paano sasabihin. Pero hindi lang po kayo ang nahulog. Matagal ko na pong nararamdaman ito, pero natakot akong aminin. Natakot ako na baka mali, na baka isipin ng tao na sinasamantala ko kayo. Pero sa puso ko, alam kong mahal ko na rin kayo." Nagtagpo ang kanilang mga damdamin sa gabing iyon. Pisang pag-ibig na hindi inaasahan, ngunit buong pusong tinanggap. Hindi ito pag-ibig na tulad ng sa kabataan, puno ng kasiglahan at kasabikan.
Ito ay isang pag-ibig na hinubog ng sakripisyo, malasakit at tiwala. Mula noon, naging mas bukas sila sa isa't isa. Hindi man nila ipinamuka sa lahat. Ramdam nilang bawat sandali ay mahalaga. Si Elena ay hindi na lamang maid na nag-aalaga, kundi isang babaeng naging katuwang sa buhay ng isang bulag na milyonaryo. At si Don Armando ay hindi na lamang amo, kundi isang lalaking natutong magmahal ng dalisay kahit sa huli ng kanyang buhay. Minsang naglakad sila sa hardin. Bigla niyang sinabi, "Elena, natatakot ka pa rin ba sa sasabihin ng ibang tao?" "Oo po," sagot niya ng tapat. "Pero natutunan ko na rin pong hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga po ay alam kong totoo ang nararamdaman ko." Kung ganoon, tugon ni Don Armando, wala na tayong dapat pang ikatakot. Ang mahalaga ay ang meron tayo, hindi ang iniisip ng iba. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalong tumibay ang kanilang ugnayan. Sa bawat hapunan, nagiging masaya ang kanilang kwentuhan. Sa bawat gabi, hindi na lamang musika ang bumabalot sa mansyon, kundi ang init ng damdaming hindi nila inaasahang mamumuo. At sa pagyakap ni Elena sa kanyang amo isang gabi bago ito matulog, tuluyan na niyang tinanggap na ang kanyang puso ay hindi na kayang magsinungaling. Minsang naglakad sila sa hardin, bigla niyang sinabi, "Elena, natatakot ka pa rin ba sa sasabihin ng ibang tao?" "Oo po," sagot niya ng tapat. "Pero natutunan ko na rin pong hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga po ay alam kong totoo ang nararamdaman ko." Kung ganoon, tugon ni Don Armando, wala na tayong dapat pang ikatakot. Ang mahalaga ay ang meron tayo, hindi ang iniisip ng iba. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalong tumibay ang kanilang ugnayan. Sa bawat hapunan, nagiging masaya ang kanilang kwentuhan. Sa bawat gabi, hindi na lamang musika ang bumabalot sa mansyon, kundi ang init ng damdaming hindi nila inaasahang mamumuo. At sa pagyakap ni Elena sa kanyang amo isang gabi bago ito matulog, tuluyan na niyang tinanggap na ang kanyang puso ay hindi na kayang magsinungaling. Mahal niya si Don Armando, at ito ang pinakamahalagang katotohanan na hindi na kayang burahin ng kahit sino. Hindi ng pamilya, hindi ng lipunan, at lalong hindi ng takot. Sa wakas, natagpuan nila ang pag-ibig na matagal nang ipinagkait kay Don Armando ng kanyang sariling pamilya at nakaraan. At kay Elena, natagpuan niya ang isang damdaming hindi lang basta pag-aaruga, kundi isang pagmamahal na tunay at dalisay. Isang pag-ibig na hindi inaasahan ngunit itinadhana. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan para kina Don Armando at Elena. Ang kanilang pag-ibig, bagamat totoo at dalisay, ay sinubok ng samut-saring mata at opinyon mula sa lipunan. Maraming nagtanong kung paano posibleng magmahalan ang isang bilyonaryong bulag at ang isang simpleng maid. Ngunit sa kabila ng lahat ng ingay, pinili nilang manatiling tahimik at tapat sa isa't isa. Isang araw, habang magkasama silang naglalakad sa hardin ng mansyon, bigla na lamang nagsalita si Don Armando. "Elena," wika niya, "napakaraming taon na ang lumipas na wala akong naranasan kundi kasakiman, pag-iisa at pagkatalo. Ngunit na yon, sa piling mo, naramdaman kong muli kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay, aya't nais kong gawin ang bagay na matagal ko nang iniisip." "Ano po iyon?" "Don Armando?" tanong ni Elena, hawak ang kanyang braso habang inaakay siya. "Nais kong pakasalan ka, hindi bilang amo at maid, kundi bilang mag-asawa. Nais kong ipaalam sa lahat na ikaw ang pinakamahalagang babae sa buhay ko." Nabigla si Elena. Naluha siya at halos hindi makapagsalita. "Don Armando, hindi ko po alam kung karapat-dapat ako." Ngunit pinutol siya ng matanda. "Huwag mong sabihing hindi ka karapat-dapat. Kung mayroong pinakamahalagang taong dumating sa buhay ko, iyon ay ikaw. Hindi dahil sa kayamanan o kapangyarihan, kundi dahil minahal mo ako ng walang hinihinging kapalit." Matapos ang ilang linggong paghanta, naganap ang kanilang kasal. Hindi ito ang granding seremonya na puno ng marangyang dekorasyon o mamahaling kasuotan. Sa halip, ito'y isang simpleng pagtitipon sa loob ng simbahan
kung saan ang mga naroroon ay iilang tunay na kaibigan, ilang dating empleyado na muling bumalik, at ang mga taong nakakita ng kanilang sakripisyo at pagmamahalan. Suot ni Elena ang isang puting damit na hiniram lamang mula sa isang kaibigan. Ngunit sa mga mata ni Don Armando, siya ang pinakamagandang babaeng lumakad sa altar. Ang mga kamay nilang nagtagpo sa harap ng altar ay simbolo ng pag-iisang hindi kayang putulin ng yaman, kapansanan o kasakiman. Sa kabila ng lahat, Elena, bulong ni Don Armando habang natapingin sa harap. Ikaw ang aking liwanag. Ikaw ang mata na nagpakita sa akin ng tunay na halaga ng buhay. At buong puso siyang sumagot. At kayo, Don Armando, ang dahilan kung bakit natutunan kong maniwala na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung sino ka. Sa araw ng kanilang kasal, naroon din ang mga pamangkin. Hindi sila nagpunta upang magdiwang, kundi upang manmanan ang magiging kahihinatnan ng lahat. Ngunit sa huli, wala silang nagawa kundi tanggapin ang katotohanang hindi na nila kayang agawin ang bagay na higit pa sa kayamanan. Ang pag-ibig na totoo, hindi natin mababago ang isip ni Tito. Bulong ni Marisa kay Victor. Mas pinili niya ang maid kaysa sa atin. Ngunit tanging buntong hininga lamang ang naging tugon ni Victor sa harap ng lahat. Malinaw na wala na silang kapangyarihan laban sa pagmamahalang iyon. Pagkatapos ng kasal, muling nagpatuloy ang buhay. Hindi na kailanman bumalik ang paningin ni Don Armando, ngunit hindi na rin iyon naging mahalaga. Sa bawat umaga, gigising siya sa tabi ng babaeng nagbigay ng bagong kulay sa kanyang mundo. Sa bawat gabi, matutulog siyang may kapanatagan. Alam na may nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya ng walang kapalit. Ang kanilang buhay ay naging inspirasyon sa maraming tao. Ang kanilang kwento ay kumalat sa buong komunidad na silbing paalala na ang pera ay maaaring magdala ng kapangyarihan, ngunit hindi nito kayang bilhin ang pagmamahal at katapatan. Maraming empleyado at kaibigan ang nagsabing sila'y nagkaroon ng lakas ng loob dahil sa halimbawa ni na Don Armando at Elena. Lumipas ang mga taon, at bagamat lumala ang kalusugan ng matanda, hindi siya kailanman muling bumalik sa dating kawalan ng pag-asa. Sa tabi niya ay naroon si Elena, ang babaeng nagbigay ng liwanag sa kanyang huling mga taon. Isang hapon, habang nakahiga sa kama, hinawakan ni Don Armando ang kamay ni Elena. Kung oras ko na, hindi ako natatakot dahil alam kong minahal ako ng totoo. At higit sa lahat, minahal din kita ng buong puso. Umiiyak nang umiti si Elena. Don Armando, hindi niyo po alam kung gaano ninyo binago ang buhay ko. Hindi na ako basta maid dahil ginawa ninyong pinakamahalagang tao sa inyong mundo. Makalipas ang ilang linggo, pumanaw si Don Armando ng tahimik. Hawak pa rin ang kamay ni Elena. Ang kanyang paglisan ay hindi puno ng lungkot, kundi ng kapayapaan. Dahil iniwan niya ang mundong ito na alam niyang minahal siya ng tunay. Si Elena naman ay hindi na bumalik sa pagiging simpleng maid. Siya na ngayon ang asawa, ang katuwang, at ang babaeng nagpatuloy ng kanyang alaala. At sa bawat araw na lumilipas, bitbit niya ang kwento ng kanilang pag-ibig. Isang kwento na nagpapaalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa kakayahang magmahal at mahalin ng buong puso. At sa huli, ang kwento nila ay naging paalala sa lahat na kahit sinukuan ng mundo ang isang tao, may isang pusong handang hindi sumuko, at yun ang pusong nagdala ng liwanag sa dilim, ng pag-ibig sa gitna ng kawalan, at ng tunay na kahulugan ng buhay.